Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1371-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Simula ngayon, mayroon kayong isang buwang oras para maunawaan ang unang antas ng pamamaraan ng paglilinang ng Wormstone War God Formula. Pagkatapos ng isang buwan, iikot ninyong lahat ang pamamaraan ng paglilinang sa Holyging Jade na ito. Kailangan nyo lang palitawin ang Holyging Jade sa 5 linya ng iskala, at maituturing na itong isang pusada. Pagkatapos ng 5 linya ng iskala, bawat iskala na mas mataas, makakakuha kayo ng 15 puntos. Sa harap ng plaza ay nakatayo ang isang Holyging Jade na kulay esmeralda. Mayroong 30 linya ng iskala sa Holyging Jade. Natural na kinakatawan ng mga ito ang antas ng pag-unawa sa 30 antas. 5 iskala na lang at papasa ka na sa pagsusulit. Hindi ba't napakadali lang nitong round na to? Medyo nagtatakang tanong ni Mateo. Ngumiti ng mapait si Jingy at sinabing, paano naging kasing dali ng iniisip mo? Sa totoo lang, ang round na ito ang pinakamahirap sa 3 round. Malawak at malalim ang Wormstone War God Formula, gaano karami ang maiintindihan ng isang tao sa loob ng isang buwan. Sa ngayon, mayroon pa ring humigit kumulang 2,000 katao ang natitira. Maganda sana kung may 4 hanggang 500 katao pa ang natitira sa huli. Karamihan sa pamantayan ng mga tao ay nasa 3 o 4 na iskala lamang. Napakahirap ng 5 iskala. Kung mapapalapit at mauunawaan mo ang mga taong natanggal, magiging kahanga-hanga na magkaroon ng isang iskala. Naunawaan ni Mateo sa kanyang puso at direktang naunawaan ang kahirapan ng round na ito. Ngunit hindi ito naging problema para sa kanya. Malaki ang tiwala niya sa kanyang kakayahang umintindi. Ganito pala. Kung gayon, sa tingin mo, ilang kaliskis ang kayang maabot ni Chong Jie? Tanong ni Mateo na may pagtataka. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jingy, at sinabi niya, sa mga alamat, ang pinakamataas na record para sa round na ito ay 23 scales. Sa mga normal na taon, ang numero 1 ay humigit kumulang 15 hanggang 16 na scales. Kung huhusgahan siya ayon sa 2nd pwesto, ito ay humigit kumulang 12 hanggang 13 scales. Mateo, may kumpiyansa ka ba? Sumulyap si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, ibalik mo lang ang puso mo sa tamang pwesto. Ang kailangan mo lang gawin ay umintindi ng mabuti at magtagumpay sa paglampas sa round. Nang makitang lubos na sigurado si Mateo, lumakas ang loob ni Jingy. Siguro nga ay makakagawa talaga ng himala si Mateo. Ngayon, 2nd ikot, illumination. Simulan na. Kasunod ng boses ng matanda, muling nabunot ang lahat ng kanilang malay. Sa espasyo ng kamalayan, si Mateo ay napapalibutan ng walang katapusang mga banal na inscription. Sa kasalukuyan, ang mga banal na inscription ay hindi na isang mahirap unawain na bagay para kay Mateo. Ang pamaraan ng paglilinang na ito. Tila napakasimple lang. Tiningnan ni Mateo ang mga banal na inscription at natuklasan na ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay nakakagulat na simple. Sa simula, gusto pa rin niya itong intindihin ng same time ngunit natuklasan niya na ang mga banal na inscripsyong ito ay madaling maunawaan sa isang sulyap lamang. Walang anumang misteryo na mapag-uusapan sa harap niya. May bahid ng pag-unawa ang lumitaw sa puso ni Mateo habang bumauntong hininga siya ng madamdamin at sinabing, oo, ang Chaos Heaven Span Cannon ay sumasaklaw sa lahat. Hindi ko moari kung gaano karaming antas ang mas malakas kaysa sa Wormstone War God Formula na ito. Hindi nakakapagtaka na ganito lang ito kasimple. Mabilis na nahanap ni Mateo ang dahilan. Masyadong mataas ang kanyang pananaw. Kung anong uri ng paraan ng paglilinang ang magiging anyo ng Chaos Heaven Span Cannon sa hinaharap, hindi rin malinaw kay Mateo. Pero para matrigger ang isang ilusyonaryong Heaven Span Mountain na bumaba, ang unang antas ng paraan ng paglilinang na ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Ay access ang read. Live kung mahilig kang manood ng manga at comics. Nilikha ni Mateo ang Chaos Heaven Span Cannon, at pagkatapos ay naunawaan ang Wormstone War God Formula, para siyang isang nangungunang estudyante na nag-aaral ng advanced mathematics at gagawa ng mga problema sa matematika sa elementarya. Napakasimple. Mayroon itong mga merito sa pamamaraan ng paglilinang na ito. Ngunit nakalulungkot, medyo mababaw ito. Kung babaguhin ito ng kaunti, dapat ay mas malaki ang potensyal nito.
Ngunit ang kasalukuyan kong nasasakupan ay masyadong mababa. Sa pinakamarami, ang pamamaraan ng paglilinang na ito sa unang antas lamang ang mababago ko. Gamit lamang ang 3 araw, lubos na naunawaan ni Mateo ang Warmstone War God formula. Hindi lang iyon, nakita pa niya ang maraming kakulangan ng pamamaraang ito ng paglilinang. Hanggat handa siya, mas magagawa niyang perpekto ang pamamaraan ng paglilinang na ito, para mas maging matibay ang pundasyon ng mga taong naglilinang nito. Wala lang talagang saysay na gawin niya iyon ngayon, kaya wala rin siyang magagawa. Napakasimple ng pamamaraang ito ng cultivation. Naiinip na si Mateo sa pananatili at agad na umalis sa espasyo ng kamalayan. Manem. 3 araw pa lang ang nakalipas, at may umalis na sa kamalayan. Napukaw ang isipan ng matandang lalaki sa plataporma, nakakunot ang kanyang mga noo, at nagsimulang maghanap sa karamihan. Maaari kayang may nakaramdam na masyadong mahirap ang Warmstone War God formula, at alam niyang hindi nila kayang pumasa sa pagsusulit, kaya hinayaan nila ang kanilang sarili na mawalan ng pag-asa. Sabi ng isa pang matandang lalaki. Natatakot ako. Ang pagsusulit noon, gaano man kagaling ang estudyante, wala pang naganap na pag-alis sa kamalayan ng maaga. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, lumitaw na talaga ito. Kahit alam ng mga taong iyon na hindi sila makapasa sa pagsusulit, gagawin pa rin nila ang kanilang makakaya para maunawaan ang pamamaraan ng paglilinang. Tutal, ang Warmstone War God formula, ang ganitong antas ng pamamaraan ng cultivation, ay kakaiba sa buong Warmstone Capital City, isang oportunidad na mahirap makuha. Ang dalawang matandang lalaking nangunguna sa pagsusulit ay parehong nagdulot ng matinding paghamak sa taong ito. Ang mga tao ng Marshall daw ang pinakanatatakot umatras sa harap ng mga kahirapan. Ganitong uri ng pag-iisip, paano makakamit ang mga dakilang bagay. Sa oras na ito, dahan-dahang umalis si Mateo sa upuan ng lotes at naglakad patungo sa waiting area. Siya yan. Ang batang ito, dapat ay napakahina ng talento niya, di ba? Mahirap din sabihin yan. Tutal, ang lakas ng loob ng Marshall daw at ang kakayahang umintindi ay walang tiyak na kaugnayan. Hindi na rin bata ang edad niya, pero maliit lang ang sakop niya. Marahil problema ito ng kakayahang umintindi. May katuturan din ang sinasabi mo. Ang kasunduan niya lang sa pastahan. Malamang hindi na matutupad. Akala niya noong una ay makakapasa siya sa pagsusulit. Hey, kung hindi matutupad ang kasunduan sa pastahan, malamang hindi siya papayagan ni Chong Jia, di ba? Dahil hindi siya estudyante ng akademya, walang kinalaman sa atin ang buhay at kamatayan niya. Natukoy na ng dalawang tao na ito ay dahil sa talento ni Mateo dahil napakahina nito, at hindi niya kayang intindihin ang Warmstone War God formula. Tutal, ang Warmstone War God formula, isang napakalalim na paraan ng paglilinang, kahit ang unang antas pa lang, ay talagang hindi kayang intindihin sa loob ng 1 buwan. Sa katotohanan, ang 30 linya ng iskala sa Holly-Jing Jade ay hindi kumpleto, bahagi lamang ang mga ito. Dahil sa kagustuhang lubos na maunawaan ang pamamaraan ng cultivation ng unang antas, gaano man ito kagaling, kailangan din ng 100 taon. Ang 1 buwan ay isang maliit na kaalaman lamang. Pero kung matatanggal ba si Mateo o hindi, kailangan pa ring maghintay hanggang matapos ang pagsubok sa Jade Pillar bago magdesisyon. Lumapit si Mateo sa plataporma, yumuko sa dalawang matandang lalaki bilang pagpapakita ng paggalang. Hindi napigilan ng isa sa kanila at ibinuka pa rin ang kanyang bibig para magtanong, Mateo, bakit ka umalis agad sa espasyo ng kamalayan? Kahit na malalim ang pamamaraang ito ng paglilinang, kung mauunawaan mo ito sa loob ng 1 buwan, sapat na ito para sa iyong buhay. Ngumiti si Mateo at sinabing, salamat sa pag-aalala ng guro. Ang Warmstone War God formula ay tunay ngang malawak at malalim. Pero ang 1 buwang panahon ay hindi ko lubos na mauunawaan ang marami. Plano kong intindihin ito ng detalyado pagkatapos kong makapasok sa akademya. Natigilan ang matanda, medyo naguguluhan kay Mateo. Sa dating ugali mo, gusto mo pa ring pumasok sa Warmstone Academy. Ngayon lang siya nakakita ng taong kayang makapasok sa Warmstone Academy sa loob lamang ng 3 araw na pag-unawa. Sumimangot ang matandang lalaki, at sinabi niya, Mateo, hindi ka dapat lumampas sa iyong kakayahan bilang isang tao. Matatag ang iyong martial daw determination, ngunit dahil kulang ang iyong talento, kailangan mong bumawi ng may kasipagan.
Paano ka makakapagsalita ng may pagmamalaki para mapahanga ang mga tao? Sa kanyang pananaw, malinaw na kulang sa talento si Mateo, ngunit iginiit pa rin niya ang pag-arte at pagpapasikat. Sa oras na iyon, hindi nila alam kung paano sila namatay. Bahagyang napangiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, "Salamat sa pag-aalala ng guro, naiintindihan mo si Mateo." 1372. Huho, mukhang hindi ka nagkamali ng panghuhusga. Nalinlang tayong lahat ng performance niya noong unang round. Mukhang nalinlang din niya sina Teacher Donglei at Teacher Musen. Natatawang sabi ni Fang Song kay Janchen. Pero hindi nagsalita si Janchen nang marinig iyon, tila may iniisip. Iniisip ko. Sa tingin mo ba ay napakahina talaga ng talento niya? Kung talagang napakahina ng talento niya, paano niya nalampasan ang ikalawang round? Kahit na mabayaran ang cultivation realm, hindi rin ganoon kadali ang pagnanais na malampasan ang round, hindi ba? Nakakunot ang noo na sabi ni Janchen. Kung ang talento niya ay talagang mahina sa ganoong antas, kahit na mabayaran ang isang middle stage Grotto Profounds realm, halos imposibleng makapasa pa rin sa ikalawang round. Gayunpaman, hindi lamang ito nalampasan ni Mateo, nalampasan pa niya ito ng 3 alon. Sinasabi mo. Naguluhan din si Fang Song. Umiling si Janchen at sinabing, "Hindi ko rin alam. Hindi ko rin akalain na matatalo niya si Chong Jie sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa 3 araw. Ang hirap ng Warmstone War God formula, napakalinaw nating lahat." Napangiti ng mapait si Fang Song at sinabing, "May katuturan din ang sinabi mo. Natuklasan ko na ang batang ito ay isa lamang mahiwagang nilalang." Ngumiti si Janchen ng mapait at sinabing, "Magpatuloy ka sa panunood. Malalaman mo ang misteryo pagkatapos ng 1 buwan." Lumipas ang 1 buwan sa isang iglap. Pumunta si Mateo sa waiting area at nag-cultivate ng mag-isa sa loob ng 1 buwan. Lumayo si Chong Jie mula sa kamalayan. Pagmulat ng kanyang mga mata para tingnan ito, natuklasan niya na iisa lang ang tao sa waiting area. Sino kaya ito kung hindi si Mateo? Una siyang natigilan, kasunod noon, agad na namulaklak ang mabulaklak sa kanyang puso. Ignorante at hanggal, agad na susuko. Tanong ni Chong Jie nang may malamig na ngiti. Hindi lang si Chong Jie, kundi pati na rin ang mga taong nagulat nang makita nila si Mateo na nag-iisa sa waiting area. Anong nangyayari dito? Bakit nasa waiting area si Mateo? Wala rin akong ideya kung gaano na siya katagal sa waiting area, may naisip na ba siyang plano? O sumuko na ba siya? Walang hiya, syempre sumuko na siya. Warmstone War God formula, ang ganitong uri ng mahalagang paraan ng paglilinang, kahit alam ng isang tao na hindi siya makakapasa, mauunawaan din nila ito ng mabuti. Ang galing naman niya, at nang ahas pa siyang hominin si Chong Jie, malambot ba ang ulo niya? Pagkatapos ng pagkamangha, lahat ay tumingin kay Mateo ng may paghamak. Noong una, inakala ng mga tao na mayroon siyang kakayahan para tumaya kay Chong Jie. Hindi nila inisip na agad siyang sumuko. Magiging katangahan naman to, di ba? Sige, dumating na ang oras. Magsisimula na ang pagtatasa. Pumunta na kayong lahat sa waiting area. Kapag narinig ninyo ang pangalan ninyo, pumunta kayo ng maayos. Una, Qian Wang. Sabi ni Donglei sa malinaw na boses. Ang ekspresyon ni Qian Wang, na siyang tinawag, ay naging matigas, halatang walang kumpiyansa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa Holijing Jade at sinimulang paikutin ang pamamaraan ng paglilinang. Ha! Inilabas ni Qian Wang ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit umabot lamang sa 3 linya ng iskala. Qian Wang, bagsak ang pagsusulit. Basagin mo na lang ang tabletang kahoy at umatras ka na sa pagsusulit, sabi ni Donglei. Walang ganang dinurog ni Qian Wang ang kahoy na tableta ng may panghihinayang at direktang inilabas. Susunod. Sunod-sunod na tinawag ang pangalan. Totoo nga, gaya ng sinabi ni Jingyi, karamihan sa mga tao ay hindi nakaabot sa pamantayan ng 5 antas. Mabilis na lumapit si Jingyi kay Mateo at marahang nagtanong, "Bro, anong problema mo? Kailan ka umalis?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Umatras ako noong 3 araw." Nanlaki ang mga mata ni Jingyi, at hindi makapaniwalang tumingin kay Mateo habang sinasabing, "Hoy, pare, nagbibiro ka ba?" Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, "Hindi biro. Sapat na ang 3 araw para harapin ang lalaking iyon." Hindi nakaimik si Jingyi. "Hey!
Iniisip ko kung gaano kakapal ang balat ng baka mo. Pumutok yan dahil sa pagsinghot mo, di ba? Kung hindi ka papasok sa akademya, wala namang pakialam ang akademya sa buhay at kamatayan mo. Kaya, hintayin mo na lang ang kamatayan. Dumating si Chong Jie sa tabi ng dalawang tao, ewan ko ba kung kailan, at sinabing may malamig na ngiti. Hindi man lang nagawang itaas ni Mateo ang isang kilay at nagsalita, "Gago." Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chong Jie, at galit na tanong niya, "Anong sabi mo?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Bingi ka ba?" Sabi ko, "Tanga ka. Tanga ka. Tanga. Narinig mo na ba?" Kung hindi mo narinig, pwede kong himukin ang banal na asensya at lakasan ko pa ng kaunti. Paf! Malakas na ang boses ni Mateo. Halos lahat ay narinig ito. Hindi napigilan ng ilan ang pagtawa. Matagal nang nagbagong kulay ng mukha ni Chong Jie, nais niyang durugan ng buhay si Mateo. Maliban na lang, ang dalawang naroon sa itaas ay kasalukuyang nanunood. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit ano. Punk! Kapag natapos mo na ang pagtatasa, pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo ngayon. Malamig na sumanghel si Chong Jie at pinagpag ang kanyang manggas at umalis. Natuklasan niya na sa harap ni Mateo, ang pagtatalo ay walang makukuhang anumang bentahe. Napakabilis ng pagtatasa na ito. Di nagtagal, maraming tao ang natanggal. Susunod, Chong Jie. Buong pagmamalaking lumabas si Chong Jie sa hanay nang siya ay tawagin. Lubos siyang nagtitiwala sa kanyang kakayahang umintindi. Sa kanyang paningin, si Sean lang ang mayroon ang kanyang kalaban. Yung iba, hindi niya man lang inilagay sa kanyang pansin. Idiniin ni Chong Jie ang kanyang palad sa haligi ng Jade at inikot ang paraan ng paglilinang. Nagsimulang umilo ang haligi ng Jade. Malinaw na mas mabilis ang kanyang bilis ng pag-iilaw kaysa sa mga taong iyon noon. Sa isang kisap mata, nalagpasan nito ang 5 linya ng kaliskis. Matapos malampasan ang 5 linya ng iskala, ang liwanag sa haligi ng Jade ay hindi nabawasan kahit kaunti, diretsyong tumataas, at mabilis na nakarating sa ika-10 linya ng iskala. Napakalakas. Napakalakas ng kakayahan ni Chong Jie sa pag-intindi. Malamang si Sean lang ang makakalaban niya. Nakalusot siya ng napakabilis sa linya ng ika-10 iskala, malamang ay aabot siya sa ika-15. Tunay na kahanga-hanga. Mukhang sa ikatlong round na ito, may pag-asa pa rin siyang matalo si Sean. Tunay ngang napakalakas ng kakayahan ni Chong Jie sa pag-intindi. Ang kanyang kahangahangang pagganap ay agad na pumukaw ng sunod-sunod na bulalas. Maging ang mukha ni Sean ay bahagyang nagbago rin, halatang nakaramdam ng matinding pressure. 17 linya ng iskala. Ang lakas. Sa wakas, huminto si Chong Jie sa ika-17 linya ng iskala. Ang resultang ito ay sapat na upang makapasok sa unang pwesto sa mga nakaraang taon. Walang kapantay ang kaseryosohan ng mga mukha ng Wormstone for Young Masters. Malinaw na hindi nila inaasahan na ganito pala kataas ang kakayahan ni Chong Jie sa pag-intindi. Dahil sa magandang resulta na nakuha niya, ang unang naisip ni Chong Jie ay ang magpasikat kay Mateo. Nakatingin ang tingin niya kay Mateo, hawak ang parang peacock at isang pagpapakita ng kapangyarihan sa mga mata nito. Pero sa kasamaang palad, hindi man lang siya sinulyapan ni Mateo. Wala ring bakas ng pagkagulat sa mukha niya. Punk! Darating ang panahon na pagsisisihan mo yan. Galit na naisip ni Chong Jie sa kanyang puso. Susunod, Jingyi. Nagkataon naman, ang sumunod na kasama ni Chong Jie ay ang maliit at matabang si Jingyi. Tara na. Ngumiti si Mateo at tinapik ang balikat nito. Tumanggaw si Jingyi at tumayo sa harap ng Holly-Jing Jade. Huminga ng malalim si Little Fatty, idiniin ang kanyang palad sa Holly-Jing Jade. Unti-unting nagliwanag ang Holly-Jing Jade, 1 linya ng iskala, 2 linya ng iskala. Sa wakas, huminto ang timangan ni Little Fatty sa ika-5 linya ng timangan. Si Jingyi ay may itsura ng labis na kaligayahan habang sumisigaw, "Hahaha. Hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan. Nakapasa talaga ako sa pagsusulit. Hit-hit, hit-hit. Ako. Nakapasa talaga ako sa pagsusulit. Hit-hit, hit-hit. Mateo, salamat." Gaya ng sinabi niya, nagsimula nang umiyak si Jingyi. Bago siya pumunta rito, hindi niya kailanman pinangarap na makakapasa siya sa pagsusulit at magiging estudyante ng Wormstone Academy. Alam niya na ang taong dapat niyang pasalamatan ng lubos ay si Mateo. 1373.
Si Yu Kang-su, na gumagamit ng 13 scale lines, ay nakakuha ng 120 puntos. Si Kairo Siyang, sa 12 linya ng iskala, ay nakakuha ng 115 puntos. Si Emika Wo, sa 12 linya ng iskala, ay nakakuha ng 115 puntos. Si Sean, na may 17 scale lines, ay nakakuha ng 180 puntos. Muling nagdulot ng pagdagsa sa mga tao ang resulta ng pagboto ni Sean. Dahil ang mga resulta niya ay halos sigurado na sa pinakamagandang resulta sa pagkakataong ito. Kahit kalmado si Sean, nang makuha niya ang resultang ito, walang humpay din ang panginginig ng kanyang katawan. Para sa kapakanan ng araw na ito, sobra-sobra ang binayaran niya. Napakalakas talaga ni Sean. Akala ko noong una ay kayang talunin ni Chong Jie si Sean sa round na ito, pero hindi ko inaasahan na tabla pala siya sa kanya. Oo. Ang kabuuang lakas ni Sean ay talagang napakalakas. Ang ibang tao ay nakatingin lamang sa kanyang likuran. Dahil dito, tiyak na mangyayari ang resulta. Kung mga nakaraang taon pa lang ang nakalipas, tiyak na dudurugin ni Chong Jie ang mga henyo ng kabisera. Sa kasamaang palad, nakasalubong niya si Sean. Susunod, Mateo. Habang masiglang nag-uusap ang mga tao, sa wakas ay si Mateo na ang sasali sa labanan. Hindi rin inaasahan ng lahat na si Mateo pala ay nahuli sa pila. Itinuring siyang napatawag palabas pagkatapos ng maraming beses. Pero wala nang masyadong interes sa kanya ang lahat. Hinatulan na siya ng kamatayan ng lahat. Imposibleng makapasa siya sa pagtatasa. Ang Warmstone War God Formula, ang ganitong uri ng pinaka-epektibong paraan ng paglilinang, 3 araw lang ang ginamit niya, at mayroon kaya siyang kaunting pag-unawa. Nagbibiro ka siguro. Kung talagang nagtagumpay si Mateo na malampasan ang round, saan kaya ilalagay ang mga mukha ng mga henyong ito? Hey! Malapit nang maganap ang isang magandang palabas. Tingnan natin kung paano tayo madedaig ni Mateo sa 1,000,000 henyo. Haha! Napakalakas ng boses ni Chong Jie, na agad na nagdulot ng sunod-sunod na malalakas na tawa. Ang 17 scale lines ay mas mataas na kaysa sa average noong mga nakaraang taon. Kahit ang nangungunang si Sean ay nakipaglaban lamang sa kanya hanggang sa tabla. Makikita kung gaano ito kapuri-puri. Para gustuhin ni Mateo na manalo kay Chong Jie, wala talagang posibilidad. Nang mapadaan si Mateo kay Chong Jie, ngumiti siya at sinabing, kung gayon, idilat mo ng husto ang iyong mga mata at manood ng isang magandang palabas. Malamig na ngumiti si Chong Jie at sinabing, sige, titingnan ko. Lumapit si Mateo sa harap ng Holly Jade at dahan-daang inilagay ang kanyang palad dito. Sa sumunod na sandali, ang dating maingay na waiting area ay agad na naging tumahimik. Natahimik ang mga manunood. Nakita ko lang ang Holly Jade na agad na nagliwanag. Sa isang kisap mata, sumugod ito ng lagpas sa 5 linya ng kaliskis. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang liwanag ng Holly Jade ay lalong bumagal habang tumataas ito. Gayunpaman, walang kahit kaunting pagbagal si Mateo, direktang sumugod hanggang sa 10 linya ng iskala. Pagkatapos, ito ay ang 15 linya sa iskala, 16 na linya sa iskala, at 17 linya sa iskala. Tabla. Huminga ng malalim ang lahat, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Masyadong mabilis ang pangyayaring ito, hanggang sa hindi na makareact ang lahat. Ngunit nang akala ng lahat ay magpapatuloy pa rin itong mag-charge, biglang bumagal ang bilis ng pag-iilaw ng Jade Pillar. Pagkatapos, dahan-dahan itong gumapang lampas sa 18 linya ng iskala. Tumigil ito. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-daang ibinaba ni Mateo ang kanyang palad at natuklasan na ang mga matatandang nasa plataporma ay nasa gitna pa rin ng pagkabigla. Guru. Tanong ni Mateo. Nanginig ang buong katawan ni Donglei. Doon lang siya natauhan at sinabing, si Mateo, sa 18 scale lines, ay nakakuha ng 175 puntos. Natauhan ang lahat sa mga sinabi ni Donglei. Ito. Anong nangyayari dito? Ano ba tong nangyari ngayon lang? Pakiramdam ko bigla na lang itong umugang ng malakas. Diyos ko. Akala ko pa nga nanlalabo na ang paningin ko kaya ilang beses ko pang hinanap bago ko natukas ang totoo pala. 18 scale lines. Talagang nalampasan niya talaga sina Sean at Chong Jie, nangunguna sa ranggo. Bakit pakiramdam ko? May lakas pa siya. Posible kayang. Isa lang itong ilusyon ko.
Agad na nagkagulo ang waiting area. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari ngayon lang. Ang iba ay pinakawalan maging ang lakas na ginagamit sa pagsuso ng gatas para bahagyang gumaan ang haligi ng Jade. Pero bahagya lang inilagay ni Mateo ang kamay niya rito at direktang naabot ang 17 linya ng iskala. Walang kahit kaunting katahimikan sa gitna. Nang marating nito ang 18 linya ng iskala ay saka lamang ito bigla huminto. Mula sa paggalaw hanggang sa katahimikan, nagbigay ito sa mga tao ng pananabik para sa higit pa. Pakiramdam ng lahat ay may natitira pang lakas si Mateo. Sadya siyang huminto sa 18 linya ng iskala. Siyempre, sinasadya iyon ni Mateo. Gusto niyang manalo, dapat manalo siya ng maganda. Pero ayaw din niyang maging labis na nakakagulat at ipaalam sa mga tao na direkta niyang naiintindihan ang Wormstone War God formula. Kung tungkol naman sa kung saan nakasalalay ang kanyang mga limitasyon, hayaan na lang nating manghula ang lahat. Nagpalitan ng tingin sina Donglei at Musen, parehong nakita ang matinding gulat sa mga mata ng kabilang panig. Sigurado silang pinipigilan talaga ni Mateo ang kanyang lakas. Kung tungkol sa kung magkano, hindi talaga sila nang ahas na sabihin. Siguro. Mas mataas pa sa 23. Ito na ang limitasyon na naiisip nila. Natural lang na hindi nila mahulaan na kung gagawin ni Mateo ang lahat para mapasabog niya ang Haliging Jade na ito. Hahaha. Punk, hindi ko inaasahan na ganito kakahanga-hanga. Napaalala mo si Lord Fatty, ako naman, nang walang dahilan. Tuwang-tuwa na sinuntok ni Jingyi si Mateo. Masyado talaga siyang natuwa. Kapag kaharap niya si Chongjia, lagi niyang nararamdaman ang pagiging mababa hanggang sa hindi na siya nang ahas na huminga ng malakas. Sa pagkakataong ito, talagang tinulungan siya ni Mateo na mailabas ang hinanakit na ito. Bukod pa rito, tinulungan pa siya ni Mateo na mabawi ang kanyang kumpiyansa at mahimalang makapasa sa pagsusulit. Kahit na mas mataas lang si Mateo ng 1 linya ng iskala kay Chongjia, sa harap ng kanyang nakakagulat na pagganap, ang 1 linya ng iskala na ito ay lalong lumakas. Malinaw na marami pa ring natitirang lakas si Mateo, ayaw lang niya maging sikat. Sa harap ni Mateo, natabunan ang liwanag ni Chongjia. Ang pagsusulit pagkatapos ay tila nakakabagot at nakakabagot. Ang mga nakapasa sa pagsusulit, sa huli, ay mahigit 300 katao lang. Ang iba ay inilipat lahat palabas ng lugar na ito. Sabi ko na nga ba, napakadaling manalo laban sa iyo. Salamat sa puntos mo, sabi ni Mateo at nagkibit balikat. Halos sumabog ang galit ni Chongjia mula sa kanyang dibdib. Masyadong malakas ang kahihiyan na ibinigay sa kanya ni Mateo. Kung babalikan ngayon, ang pang-aasar niya dati ay mukhang katawa-tawa. At ang mga puntos na pinaghirapan niyang makuha ay na-reset lahat ng sabay-sabay. 440 puntos iyon. Hindi lamang ito 440 puntos, patunay din ito sa kanyang 100 puntos na pagsusumikap sa loob ng mahigit 100 taon. Ngayon, wala na ang lahat. Alam ni Chongjia na kung walang puntos, hindi makakausad ang isang tao kahit 1 pulgada sa Wormstone Academy. Gamit ang mga puntong ito, maaari siyang maging isang hakbang na mas mabilis kaysa sa mga tao. Hindi niya inaasahan na ngayon, para na siyang sumasalok ng tubig gamit ang salon, wala nang natitirang kahit 1 dulo. Mateo, 220 puntos na ang nailipat sa iyong kahoy na tableta. Ang kasalukuyan mong puntos ay may kabuoang 520 puntos. Gayunpaman, ang iyong kasunduan sa pagsusugal ay hindi kasama sa pagsusulit. Ang pinakamagaling sa pagkakataong ito ay si Sean pa rin. Inilipat ni Donglei ang mga puntos sa tabletang kahoy ni Chongjia papunta sa mga tabletang kahoy ni na Mateo at Jingyi, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga puntos ni Mateo ay hindi maituturing na outstanding noong una, mas mataas lang sa average standard. Ngayon, bigla na lang itong umakyat sa unang pwesto, mas mataas pa nga ng 25 puntos kay Sean. Hawak ni Jingyi ang tabletang kahoy, medyo bumibilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Kahit nakasiya siya na ito sa pagkakataong ito, labis din niyang nasaktan si Chongjia. Dati, hindi siya sineseryoso ni Chongjia. Ngayon, siguradong mag-iisip siya ng mga paraan para ipadala siya sa kanyang kapahamakan. 1374.
Bigla, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng mabilis na pagtibok ng pusong bumalot sa kanilang mga puso. Isang malakas na presyon ang bumaba mula sa langit. Yumuko ng may paggalang sina Donglei, Musen, at ang mga estudyante ng akademya. Malugod naming tinatanggap ang pagbaba ng Panginoon ng lungsod, kamahalan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Pagkakita pa lang niya, nagbigay siya ng pakiramdam na walang kapantay ang mga tao. Napakalakas. Isa ba itong makapangyarihang Divine Lord Realm? Lihim na nabahala si Mateo sa kanyang puso. Hindi niya inakalang personal na dumating ang maalamat na Divine Lord Realm powerhouse na ito. Ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit ay mukhang elegante at mahinahon magsalita. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi maitago kahit ano paman. Isa ng pinakamataas na kapangyarihan ng Origin Deity si Phaeton. Pero ang mapang-ipong pakiramdam na ibinigay niya kay Mateo ay ibang-iba sa antas na ito kumpara sa nasa harap niya. Hey! Isa lamang itong kopya ng mga iniisip. Isang tunay na makapangyarihang Divine Lord Realm, Diyos ko lang alam kung ilang beses na mas malakas kaysa rito, biglang narinig ang boses ni Dostla sa kanyang kamalayan. Nabigla ulit si Mateo nang marinig niya iyon. Napakalakas na puwersang mapang-ipong iyon, at isa lamang siyang kopya ng mga iniisip. Malamig na sinabi ng Warmstone City Lord, dahil nakapasa kayo sa pagsusulit, kayo ang mga nangungunang henyo ng aking Warmstone Capital City, at walang hanggan ang mga tagumpay sa hinaharap. Ang Warmstone Academy ang lugar kung saan nagtitipon ang mga bayani. Ang landas ng isang makapangyarihang kapangyarihan para sa lahat ay nagsisimula pa lamang. Umaasa ako na may isang tao sa inyong lahat na makakalampas sa inyong mga nauna at makakarating sa Divine Lord Realm. Nag-init ang dugo ng lahat dahil sa mga salitang iyon. Para sa mga estudyanteng ito, ang kanilang panghabang buhay na hangarin ay ang Divine Lord Realm. Ngunit ang pagnanais na maabot ang hakbang na ito ay napakahirap. Huwag mong tingnan kung paano iniwan ng mga henyong martial artist na ito ang mga tao sa alikabok ngayon. Kapag naubos na ang kanilang potensyal, maaaring hindi na nila kayang makalusot sa isang maliit na kaharian sa loob ng 10,000 taon. Sa mga estudyante ng Warmstone Academy, iyong mga medyo mahina ang talento ay maaaring umabot sa dakilang pagtatapos ng Heaven Glimpse. Ang magagaling ay maaaring umabot pa sa dakilang pagkumpleto ng Origin Deity. Pero maaaring hindi sila makagawa ng isa na kayang makalusot sa Divine Lord Realm sa loob ng 100,000 taon. Kung hindi nakilala ni Phaeton si Mateo, marahil ay hindi niya mahahanap ang pambihirang pagkakataong ito sa buong buhay niya. Gayunpaman, ibang usapan na kung makakalusot ba talaga siya o hindi. Sandaling tumigil ang Panginoon ng lungsod ng Warmstone at nagpatuloy, ang Panginoong ito na pupunta rito ngayon ay para tanggapin ang nangungunang disipulo bilang isang nasa pangalan. Sean. Simula noong pagsusulit, si Sean ay palaging kalmado at may katiyakan. Pero sa sandaling ito, nanginginig ang buong katawan niya. Nanginginig iyon sa tuwa. Sa araw na ito, masyadong matagal ang hinintay niya. Disipulution, nagbibigay pugay sa Panginoon ng lungsod. Lumuhad si Sean patungo sa Panginoon ng lungsod ng Warmstone at nagsagawa ng isang seremonya ng pagkilala sa Master. Dahan-daang tumango ang Warmstone City Lord at sinabing, sa pagsubok na ito, nalampasan mo ang lahat ng henyo at naging nangungunang dog. Ayon sa mga patakaran ng Warmstone Academy, tatanggapin kita bilang isang in-named disciple ngayon. Ito ang Golden Sword Token na kumakatawan sa katayuan ng disipulo ng Panginoong ito. Ang makita ang token na ito ay parang nakita mo na ang Panginoong ito. Itinuro ng Panginoon ng lungsod ng Warmstone ang isang daliri. Isang sinag ng gininto ang liwanag ang lumipad patungo kay Sean. Isang gintong maliit na espada na ilang pulgada ang haba ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng mga estudyante ay nakaramdam ng inggit. Alam nilang lahat na hindi lamang ang Golden Sword Token na ito ang kumakatawan sa pagkakakilanlan ng isang disipulo ng isang Panginoon ng lungsod, kundi isa rin itong makalangit na banal na artifact na may walang hanggang kapangyarihan. Kung mayroon ka nito, katumbas ito ng pagkakaroon ng gintong token na hindi karapat-dapat sa kamatayan.
Nababahalang sinabi ni Sean, nagpapasalamat ang disipulong ito kay guro. Tumango ang Panginoon ng lungsod ng Wormstone at sinabing, Manam, kahit isa ka ng disipulo sa ilalim ko, kailangan mong mag-ingat laban sa kayabangan at kawalang ingat. Huwag kang magmalaki sa pamamagitan ng pag-asa sa mga pabor. Kung babagsak ka sa mga pagsusulit sa hinaharap, itong Golden Sword Token, babawiin ito ng Panginoong ito. Nanlamig ang puso ni Sean, at sinabi niya, maaalala ng disipulong ito ang mga turo ng guro at tiyak na magsisikap pa, at magsisikap na magkaroon ng mukha upang opisyal na makapasok sa pagtuturo ng guro. Bahagyang tumango ang Panginoon ng lungsod ng Wormstone at malamig na sinabi, sige, tapos na ang pagsusulit sa pagkakataong ito. Pagkatapos ninyong lahat makapasok sa akademya, kailangan ninyong magsikap pa at maging mga haligi ng aking kabisera ng lungsod ng Wormstone. Aalis na ang Panginoong ito. Habang nagsasalita, unti-unting naging ilusyonaryo ang figure ng Panginoon ng lungsod ng Wormstone. Pero sa oras na ito, naramdaman ni Mateo na nanigas lahat ng balahibo niya sa katawan. Malinaw niyang naramdaman ang tingin ng Wormstone City Lord sa kanya. Nanggigigil si Mateo habang nakatitig ng mataman sa isang makapangyarihang nilalang. Ngunit di nagtagal, nawala ang figure ng Panginoon ng lungsod ng Wormstone. Noon lang nawala ang nakakabahalang pakiramdam ng panganib. Maaari kayang may nakita siyang mali? Tanong ni Mateo kay Dustless. Masyadong marami ang mga sekreto tungkol kay Mateo. Ang soul-suppressing pearl at world-suppressing steel lamang, dalawang Empyrean spirit treasures, ay sapat na para mabaliw ang mundo. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit hindi gaanong kilala si Mateo at ayaw niya maging masyadong kapansin-pansin. Kung hindi, kahit hindi siya makakuha ng maraming puntos sa ikalawang round, ang posisyong ito ng pagiging top dog ay hindi rin magiging pagkakataon ni Sean. Hey! Interesado lang siya sa iyo. Masyadong samobra ang paglalaro mo ngayon. Sa husay niya, paano niya nagawang hindi malaman iyon? Pero, kahit kaunti lang ang lakas niya, hindi pa rin niya mahahalata ang sitwasyon ng matandang ito, kaya makakasiguro ka lang, natatawang sabi ni Dustless. Saka lang nakahinga ng maluwag si Mateo. Mukhang huling round na to, medyo samobra talaga ang laro niya. Sige, ngayon, kunin ninyo ang inyong mga tabletang kahoy at bumalik na kayo sa inyong mga upuang lotes. Ang mga upuang lotes ang magdadala sa inyo papuntang Wormstone Academy. Sabi ni Dongley. Nang marinig iyon ng lahat, isa-isa silang bumalik sa mga upuang lotes, at isa-isang inilipat palayo. Akmang kikilos na sana si Mateo ngunit pinigilan siya ni Dongley. Mateo, sandali lang. Natigilan si Mateo at nagtanong, bakit ako hinahanap ng guro? Nag-init ang tingin ni Dongley nang sabihin niya, Mateo, tapat ang sinabi mo, gaano karaming lakas ang natipid mo sa ikatlong round. Natigilan si Mateo at naguguluhang sinabi, panatilihin ang lakas. Guro, ginawa na ni Mateo ang lahat, nasaan ang usapan tungkol sa pagpipigil sa lakas? Magkunwari ka. Nagpapanggap ka lang. Kahit ang isang hanggal ay masasabing may lakas pa rin si Mateo. Umaatras mula sa espasyo ng kamalayan sa loob ng 3 araw, pagkatapos ay direktang sisingilan patungo sa 18 linya ng iskala. Walang sobra, walang kulang, basta kayang-kaya lang manalo laban kay Chong Jia. Ang sabihing hindi nagpigil ng lakas si Mateo, medyo katawa-tawa rin iyon, di ba? Kung ang resulta ni Chong Jia ay 20 scale lines, hindi nagduda si Dongley na kayang sumugod ni Mateo sa 21 scale lines. Pero dahil nagkunwaring walang alam si Mateo, wala talagang init ng ulo si Dongley. Ikinumpas niya ang kamay at sinabing, sige, umalis ka na. Guro, aalis muna po si Mateo. Sabi ni Mateo habang nakahawak ang mga kamay. Dahan daw ang naglakad si Mateo patungo sa mga upuang lotes. Lumapit si Musen at sinabing, naniniwala ka ba sa kanya? Multo lang ang maniniwala sa kanya. Hindi tapat ang batang ito. Naiinis na sabi ni Dongley. Ngumiti si Musen at sinabing, kahit nakahanga-hanga si Sean, kitang-kita natin ang lahat sa isang sulyap lang. Pero ang batang ito ay talagang hindi maintindihan. Mukhang maraming sikreto tungkol sa kanya. Sa totoo lang, mas positibo ang pakiramdam ko tungkol sa kanya.
Tumango si Donglei at sinabing, napakahirap sabihin ng batang ito. Ang mga magiging tagumpay niya sa hinaharap ay maaaring hindi mas masahol pa kaysa kay Sean. Lumapit si Little Fatty at marahang tinanong si Mateo, "Bro, sabihin mo ng tapat, ilang linya ng iskala ang limitasyon mo?" Sumulyap si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, "Sigurado ka?" Napaisip si Jingyi at nag-aalinlangang sinabi, 23. Ito na ang limitasyon na naiisip niya. Umiling si Mateo at ngumiti, ngunit hindi siya nagsalita. Lumipat ang tingin ni Jingyi ng may direktiba, at muling nagsalita, 26. Umiling pa rin si Mateo at nakangiting sinabi, "Huwag ka nang manghula, hindi ko sasabihin sa iyo." 1375. Anong sabi mo? Si Mateo nakapasa sa pagsusulit at nakapasok sa Wormstone Academy. Haha, mahusay. May daan ang langit, pero ayaw mong maglakad. Walang gate ang impyerno, pero gusto mo pang pumasok ng walang tigil. Nang marinig ni Selvan ang balita tungkol sa pagpasok ni Mateo sa Wormstone Academy, siya ay labis na nabigla. Pagkatapos ng pagkabigla, labis na natuwa si Selvan. Kung patuloy na magtatago si Mateo sa Myriad Treasure Tower, wala talaga siyang magagawa. Pero ngayon, dumating na ang pagkakataon niya. Anong sabi mo? Mas mataas pa ang puntos ni Mateo kaysa sa pinakamagaling. Pero nang marinig niya ang proseso ng mga pangyayari, tungkol sa pagpasok ni Mateo sa Wormstone Academy na may resulta ng mga puntos na naging numero 1, nawala ng malay ang buong pagkatao niya. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay bumalik sa kanyang katinoan si Selvan at Bangulong, hindi madaling pakisamahan ang batang ito. Sa pagkakataong ito, kailangan natin siyang patayin sa isang suntok lang. Tumango si Yongnien at sinabing, walang ideya ang batang ito kung ano ang mangyayari sa buhay o kamatayan, nakasasakit sa numero 1 henyo ng Brilliant Peace City, si Chongjia, noong panahon ng pagsusulit. Bukod pa rito, si Sean ng pamilya Chin ang naging pinakamahusay sa pagkakataong ito, walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Nabalitaan ko na pagkatapos pumasok ni Mateo sa lungsod, tila nasaktan na niya ang pamilya Chin. Sumulyap si Selvan sa kanya ng medyo nagulat at nakangiting sinabi, mukhang napakaalam ng news network mo. Tama. Gugulo talaga ang batang ito. Pero ang bagay na ito, kailangan pa rin natin itong pag-isipan pa at pag-usapan ng matagal. Tutal, walang namamatay na tao ang pinapayagan sa akademya. Kapag kumilos tayo ng padalos-dalos at inalerto ang kalaban, wala na tayong pangalawang pagkakataon. Sabi ni Yongnien, Mateo, ang batang iyon ay may dalang late stage to star evil spirit. Hindi madaling kalabanan iyon. Pero narinig ko na malapit daw siyang makipag-ugnayan sa isang maliit na mataba, pwede ba tayong magbukas ng puwang para sa kanya? Nagliwanag ang mga mata ni Selvan, at pinuri niya, tama. Ang matabang ito ay talagang kayang ayusin. Tungkol naman sa mga mapagkukunan ng pamilya Chin, mas mabuting huwag munang hawakan. Pagkatapos makapasok sa Wormstone Academy, gumugol si Mateo ng isang buong araw at nagkaroon ng magaspang na pag-unawa sa Wormstone Academy. Isa itong napakaluwag na paaralan. Araw-araw, may mga guro sa Origin Deity Realm na nagbibigay ng mga lektura. Ngunit kung pupunta ang isa o hindi ay nakasalalay sa kanilang individual na kagustuhan. Kung gusto mong mag-walkout, nasa sayo rin yan. Ang totoo niyan, kung sa tingin mo ay makakatambay ka lang sa paaralan sa pamamagitan ng pagdumi, isang malaking pagkakamali iyon. Sa gitna ng plaza ng Wormstone Academy, dalawang napakalaking bato ang inilagay at tinawag na point stone. Ang mga puntos ng bawat estudyante ay ipapakita sa mga batong may puntos. Ang isang batong pangpuntos ay para sa pagtatala ng mga puntos ng mga disipulo sa loob ng patio. Ang isa pang batong pangpuntos ay para sa pagtatala ng mga puntos ng mga disipulo sa labas ng patio. Ang mga numero sa mga point stone ay ina-update ng real time. Ang bawat pagbabago ay itatala sa mga point stone. Higit sa lahat, kada 10 taon, aalisin ng Wormstone Academy ang 20 estudyanteng may pinakamababang ranggo na may mga puntos, at palalayasin sila mula sa Wormstone Academy. Napakataas ng elimination rate na ito, napakataas hanggang sa medyo nakababahala na.
Ang mga estudyante ng Wormstone Academy, ang pinakamatanda ay hanggang 1,000 taong gulang lamang. Pagkatapos ng 1,000 taong gulang, kahit anong antas pa sila nag-cultivate, hindi na sila maaaring manatili sa akademya. Kada 100 taon, ang akademya ay kumukuha ng humigit kumulang 200 hanggang 500 estudyante. Ngunit kada 10 taon, 20 estudyante ang natatanggal. Nangangahulugan din ito na sa loob ng 100 taon na walang estudyanteng ni-recruit, aalisin ng akademya ang 200 estudyante. Alinman sa sumulong o mahuhuli. Pagkatapos makapasok sa akademya, hindi pinayagang magpabeya ang mga estudyante. Ang 200 estudyanteng ito na natanggal ay maaaring hindi mga bagong estudyante, maaaring mga dating estudyante rin sila. Sabay-sabay na kumuha ng pagsusulit ang lahat ng mga disipulo ng outer court. Bukod pa rito, sa paggalaw sa akademya, ang mga puntos ay patuloy na magagastos. Kahit na ito ay paglilinang ng mga teknik sa pakikipaglaban, mga pamamaraan ng paglilinang, o pagpapalit ng mga gamot, hindi nito kayang alisin ang mga puntos. Kaya naman, kung gusto ng isang tao na hindi matanggal, dapat siyang patuloy na kumita ng mga puntos. Maraming paraan para makakuha ng puntos, tulad ng pagsasagawa ng isang misyon, tulad ng paghamon sa ibang mga estudyante, at tulad ng paglampas sa mga pagsubok. Maglalabas ng ilang misyon ang akademya araw-araw. Kapag nakumpleto ng mga estudyante ang mga misyon, makakakuha sila ng gantimpalang may takdang puntos. Ang paghamon sa mga estudyante ay dapat maging isang shortcut sa pagkamit ng mga puntos. Maaari silang makakuha ng malaking halaga ng puntos sa loob ng maikling panahon sa pamamagitan ng patuloy na paghamon sa ibang mga estudyante. Siyempre, ang kailangan ay manalo ka lahat. Ang mapanghamong aksyon na ito ay hindi isang bulag na hamon. Maaari lamang hamanin ang mga kalaban na may ranggong 10 pwesto na mas mataas kaysa sa kanila sa mga puntos na bato. Ang mananalo ay makakakuha ng isang tiyak na puntos habang ang matalo ay babawasan ng puntos. Kung ang kalaban na iyong hinahamon ay hindi nagsasagawa ng misyong lampasan ang mga hamon, kailangan nilang sagutin ang hamon. At ang ikatlong paglapit, ang pag-alis sa mga pagsubok. Kasalukuyang nasa labas ng Sword Tomb si Mateo. Ang libingan ng mga espada ay ang lupain ng Wormstone Academy para sa pag-unawa sa espada. Ito ay nahahati sa 18 antas. Sa bawat antas na mapapasa, maaaring makakuha ng isang tiyak na bilang ng mga puntos bilang gantimpala. Itong Senior Apprentice Brother, gusto kong makapasok sa Sword Tomb, ito ang token ng academy ko. Gaya ng sinabi niya, iniabot ni Mateo ang isang token. Ito ang identity token na ibinigay sa kanya ng akademya pagkatapos niyang makapasok sa Wormstone Academy. Si Kurt ay isang disipulo ng panloob na korte. Tinanggap niya ang misyong ito ng pagbabantay sa libingan ng mga espada ilang araw na ang nakalipas at nasihan sa gawaing ito. Sinulyapan ni Kurt si Mateo at may paghamak na sinabi, bago ka lang dito, di ba? Alam mo ba ang mga panganib ng Sword Tomb na ito? Kapag ginamit mo ang kaunting lakas mo, mabubuwag ka rin maya-maya. Pinapayuhan ko na mag-cultivate ka muna ng kaunti, saka ka pumasok. Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat sa pag-aalala ng Senior Apprentice Brother. Pero interesado ako sa Sword Tomb na ito at gusto ko pa ring maranasan ito. Tinaas ni Kurt ang kanyang kilay at sinabing, hey, nasa iyo kung gusto mong hanapin ang sarili mong kapahamakan. Ang pagpasok sa libingan ng mga espada ay may minsanang bawas na 20 puntos. Mayroon kang 1 buwang oras para maunawaan ang espada. Siyempre, ang kailangan ay maunawaan mo ang espada. May hawak na maliit na jade tray si Kurt sa harap niya. Pinahid niya rito ang academy token ni Mateo, at agad na nagbago ang mapangutyang ekspresyon. Tumaas ang kilay niya, tumingin kay Mateo nang medyo hindi makapaniwala habang sinasabi, his. Bakit ang dami mong puntos? Hindi kaya. Ikaw ang nangungunang dog ng mga bagong estudyante ngayong season. Tinanggap ni Mateo ang token at nakangiting sinabi, masyadong nag-aalala si Senior Apprentice Brother. Napanalunan ko ang mga puntos na ito sa pamamagitan ng pagsusugal. Iba ang may pinakamagaling na tao ngayong season. Habang nag-uusap sila, biglang may lumabas na figure mula sa likuran ni Mateo. Iniabot ng taong iyon ang token kay Kurt at sinabing, libingan ng espada.
Gusto kong pumasok sa libingan ng espada. Napataas ang kilay ni Mateo. Ang taong ito ay walang iba kundi ang nangungunang aso ngayong taon, si Sean. Hindi niya inaasahan na ang Sean na ito ay magkakaroon ng parehong tanawin na katulad niya ng walang paunang konsultasyon, na pupunta sa Sword Tomb sa unang hintuan. Medyo nagulat si Kurt at sinabing, kayong lahat, mga baguhan na ito, ay talagang hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Ang pagpili sa Sword Tomb noong bagong pasok pa lang kayo sa sekta. Hey, mabuti na rin na hayaan kayong lahat na magdusa ng ilang pagkalugi. Tinanggap ni Sean ang token mula sa mga kamay ni Kurt at direktang pumasok sa libingan ng mga sword nang hindi man lang bumati. Hindi kapani-pani walang mayabang ang lalaking ito. Pero para sa mga tao ng pamilya Chin, wala ring magandang nararamdaman si Mateo. Natural lang na wala siyang interes na bumati. Nagpasalamat si Mateo kay Kurt at direktang pumasok sa libingan ng mga espada. Pagpasok sa libingan ng mga sword, biglang naging makahulugan din ang tingin ni Mateo. Pagpasok niya sa kanyang paningin, puro espada ang nakakalat kung saan-saan, napakarami at hindi mabilang. Tunay ngang naaayon sa reputasyon ng Sword Tomb ang pangalan nito. Puri ni Mateo. Matagal nang nagtanong si Mateo kanina. Ang libingan ng mga espada na ito ang lupain ng libingan ng mga espada para sa mga susunod na henerasyon ng mga eksperto sa paggamit ng espada sa Wormstone Academy. Naglalaman ito ng walang hanggang hangarin sa paggamit ng espada. Pinili niya ang lugar na ito bilang unang hintuan dahil gusto niyang gamitin ang walang hanggang hangarin na pag-espada rito para maunawaan ang isang sword daw na para lang sa kanya. 1376. Ang medyo young niya ni Mateo ay ang hindi pagpasok ni Sean sa libingan ng mga espada. Parang hinihintay niya siya. Mateo, maglaban tayo, ano ang masasabi mo? Tanong ni Sean habang nakatalikod kay Mateo. Medyo malamig at mayabang ang lalaking ito, si Sean. Medyo nagulat si Mateo nang bigla niyang buksan ang bibig niya at magsalita. Pero naramdaman ni Mateo na ang Sean na ito ay tila hindi ang parehong uri ng tao gaya ng Flora na nakasalamuhan niya noon. At least, hindi siya nandidiri sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang makapal na intensyong lumaban mula sa katawan ni Sean. Malinaw na tinitingnan na ng magaling na asong ito si Mateo bilang isang mabigat na kalaban. Humakbang pasulong si Mateo at tumabi kay Sean at nagtanong paano makipagkompetensya. Sa 18 antas ng Sword Tomb, mas malalim, mas malakas ang sword intent. Maglaban tayo at tingnan kung sino ang mas tatagal sa rehiyong ito sa unang antas. Kung pareho tayong magtitiis ng isang buwan, maituturing na tabla. Sabi ni Sean. Ngumiti si Mateo at sinabing, dahil isa itong postahan, ano ang postahan? Sabi ni Sean, ang matatalo ay magbabayad ng puntos sa mananalo para makapasok sa libingan ng mga espada sa susunod. Tumanggo si Mateo at sinabing, nakakaaliw ang maliit na pagsugal, nakakasama naman ang malaking pagsusugal. Hindi naman masama ang ideyang ito. Nanigas ang ekspresyon ni Sean, naalala ang postahan ni Chong Gia at Mateo, na siyang dahilan kung bakit nawala ang buong kayamanan niya. Ang bagay na ito ay naging katatawanan na sa kanilang grupo ng mga estudyante. Malamang, sasakit ang ulo ni Chong Gia dahil sa puntos sa loob ng napakatagal na panahon. Sa oras na iyon, inakala rin niyang siguradong matatalo si Mateo. Hindi niya inaasahan na basta na lang sumugod si Mateo sa 18 scale lines. Dahil nga sa round na ito kaya siya nagkaroon ng matinding takot kay Mateo. Sige. Tumalon si Sean at direktang pumasok sa libingan ng mga sword. Hindi rin mabagal si Mateo, nakasunod lang siya ng malapit sa likuran. Pagpasok sa libingan ng mga espada, para bang pumasok sa ibang mundo. Isang mundo ng mga espada. She. Dahil hindi handa, agad na nagkaroon ng ilang butas sa katawan ni Mateo. Hindi mabilang na magulong mga piraso ng batas ng espada ang bumaha sa loob ng espasyong ito. Hindi rin gaanong mas mahusay si Sean kaysa kay Mateo. Bagamat hindi siya agad nasugatan, abala rin siya. Napakalakas na mga batas ng espada. Malamang may kwento ang bawat espada rito. Dito, nagtataboy sila ngunit bumubuo ng isang organikong kabuuan.
Ang lugar na ito ay talagang isang napakagandang lugar para maunawaan ang espada. Sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Sumisirit. Isa na namang batas ng espada ang dumaan, at tumama sa mukha ni Mateo. Sa kabilang banda, inilabas na ni Sean ang kanyang espada, sumasayaw ng hindi gumagalaw, at nagsimulang makipagtalo sa mga batas ng espada. Tunay ngang makapangyarihan ang lakas ni Sean. Nakita lamang niya ang enerhiya ng espada na nagkukross sa paligid niya at halos kapantay na ng mga batas ng espadang ito. Bata, kung hindi mo pa rin bubunutin ang espada mo, puputulan ka ng sunod-sunod na espada ayon sa mga batas na ito, babalaan ni Dustless. Pero tumingin si Mateo sa direksyon ni Sean na parang malalim ang iniisip. Kung tatanggihan ko ang mga batas na ito tungkol sa espada sa labas ng pinto, paano ko maiintindihan ang espada? Gusto kong subukan ang mga espada gamit ang katawan ko. Sabi ni Mateo. Hindi napigilan ni Dustless na mabulunan nang marinig iyon. Sabi niya, baliw ka. Tumawa si Mateo at sinabing, sa pamamagitan lamang ng kabaliwan makakamit ng isang tao ang kadakilaan. She. Ang mga batas na iyon tungkol sa espada ay hindi man lang magalang, natututaw sa likod ng mga bakas ng peklat ng espada sa katawan ni Mateo. Paulit-ulit na pinaikot ni Mateo ang Tyrant Dragon Regeneration Art, inayos ang mga bakas ng espada. Natuklasan ni Mateo na ito ay isang marahas na mundo ng mga espada. Ang pag-unawa sa mga espada rito ay naiiba sa pag-unawa sa mga pamamaraan ng paglilinang at mga pamamaraan ng pakikipaglaban. Bawat espada rito, bawat piraso ng batas ng espada, lahat ng ito ay pawang koleksyon ng panghabang buhay na pagsisikap ng isang martial artist. Para malaman ni Mateo ang mga kalakasan ng bawat isa at lumikha ng isang sword daw na para sa kanya, kailangan niyang unawain ang mga batas na ito ng espada. Kung haharapin ang mga batas na ito tungkol sa espada tulad ni Sean, hindi kailanman mauunawaan ng isa kung saan nakasalalay ang tunay na kahulugan ng mga batas na ito tungkol sa espada. Kaya naman, pinili niyang subukan ang mga espada gamit ang kanyang katawan. Kung gusto mong matutunan kung paano talunin ang isang tao, kailangan mo munang matutunan kung paano tanggapin ang pagkatalo. Ganito ang loika. Bagamat malakas ang Tyrant Dragon Regeneration Art, ang mga batas ng espada rito ay napakarami at napakalakas. Lalong lalala ang gastusin ni Mateo, at lalong lalala rin ang kanyang mga sugat. Lumipas ang mga araw, ang pagkonsumo ni Sean ay lalong lumaki, at unti-unting nauubos. Nabalitaan ko na noong unang beses na pumasok ang nangungunang aso noong nakaraang season sa Sword Tomb, ang resulta ay 23 araw. Nagpursige na ako sa loob ng 26 na araw. Napakaganda na ng resultang ito, di ba? Tiyak na hindi ito kakayanin ng tunay na lakas sa pakikipaglaban ni Mateo, kaya malamang matagal na siyang hindi nakapagtiis, di ba? Naisip ni Sean. Masyadong makapangyarihan ang mga batas ng espada rito. Matapos itong magsimula, hindi na mabigyang pansin ni Sean si Mateo, itinuon na lamang ang lahat ng kanyang atensyon sa pagharap sa mga ito. Kamangha-mangha ang unang round at ikatlong round ng performance ni Mateo sa pagsusulit. Pero medyo ordinaryo lang naman ang ikalawang round. Kaya naman, napagpasyahan ni Sean na ang tunay na lakas ni Mateo sa pakikipaglaban ay dapat na mahina. Sa isang iglap, nagtiyaga si Sean sa loob ng 26 na araw, umabot na sa puntong namamatay na ang apoy ng lampara at naubusan na ng langis. Kung patuloy siyang kakapit, siya ay pagpuputol-putulin ng sunod-sunod na mga espada. Tumalon si Sean at umatras mula sa libingan ng mga espada. Natigilan lang siya nang biglang nagtama ang tingin niya. Nasa libingan ng mga espada pa rin pala si Mateo. Sumisirit. Isang sinag ng enerhiya ng espada ang direktang pumutok sa katawan ni Mateo, malalim hanggang sa makita ang mga buto. Matagal nang nababahira ng sariwang dugo ang katawan ni Mateo. Ang lalaking ito, siya. Paano niya nagawa yun? Kayang sa loob ng 26 na araw na ito, pinigilan niya ito ng ganito. Isang tingin ng kawalan ng paniniwala ang bumalatay sa mga mata ni Sean. Malinaw na malinaw sa kanya ang kapangyarihan ng mga enerhiya ng espadang ito. Kahit siya pa iyon, kung katulad siya ni Mateo, hindi niya talaga kayang magtagal ng 3 araw. Pero si Mateo ay nagtiis ng buong 26 na araw. Hindi naman siguro gagawin yan ng lalaking yan para lang makuha ang punto sa pagpasok sa Sword Tomb sa susunod, di ba? Hindi, imposible talaga.
Ang unang reaksyon ni Sean ay sinusubukan ni Mateo na manalo laban sa kanya. Pero di nagtagal, itinanggi niya ang ideyang ito ni Mateo. Kahit wala siyang masyadong alam tungkol kay Mateo, nararamdaman niyang hinding-hindi gagawin ni Mateo ang ganoong bagay para lang sa ganitong walang kwentang dahilan. Bukod dito, hindi kakaunti ang mga punto ni Mateo. Napakapangit ng ekspresyon ni Sean. Hindi niya inaasahan na matatalo pala siya sa ganoong paraan. Mateo, nanalo ka na. Sabi ni Sean sa malinaw na boses. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Mateo ang kanyang mga salita, at pilit pa ring kumapit. Ramdam ni Sean na isa ng palaso si Mateo sa dulo ng kanyang paglipad. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nakabitin si Mateo doon. Ang patuloy na pagtitiis sa mga espadang tulad nito, maaari kayang nakatulong ito sa paglilinang. Pakiramdam ni Sean, bukod sa paglala ng kanyang mga pinsala, wala na ring benepisyong maidudulot ito. Hindi siya agad umalis at tahimik na pinagmasdan si Mateo sa labas. Natuklasan niya na napakabilis pala ng paggaling ng malalaman na katawan ni Mateo. Kahit na bumagal ng bumagal ang bilis na ito, nararamdaman pa rin ito ni Sean. Alam ni Sean na umaasa si Mateo sa kasanayang ito para makatagal hanggang ngayon. Talagang may malalim na kahulugan ang ginagawa ni Mateo. Ang hirap talagang intindihin ng lalaking ito. Mukhang masyado akong mayabang noon. Malamang na ito na ang Mateo ang magiging pinakamatinding kalaban ko sa hinaharap. Naisip ni Sean. Sa ika-30 araw, kinaladkad ni Mateo ang kanyang katawan na puno ng pinsala at naglakad palabas ng unang antas ng rehiyon ng Sword Tomb. 1377. Hey! Ano ba ang sinabi ko sa inyo? Sa lakas ninyo ngayon, ang pagpasok ay parang pagsuyo sa kamatayan. Wala talagang ani na magaganap. Tumingin si Kurt kay Mateo, na puno ng mga sugat. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Ang ganitong klase ng estudyanteng minamaliit ang sarili nilang kakayahan, ay marami na siyang nakitang kakaiba pero wala siyang simpatiya. Nagbabala na siya dati, kaya sino ang dapat sisihin sa hindi pakikinig sa babala? Iniabot ni Sean ang kanyang token sa akademya kay Kurt at sinabing, libingan ng espada. Tulungan mo akong bawasan ang mga puntos para makapasok sa libingan ng espada ng isang beses at isulat ito sa token ni Mateo. Sa akademya, ang ganitong uri ng paraan ng pagbawas ay makikita kahit saan at walang kakaiba rito. Siyempre, ang kinakailangan ay ang pagkukusa ng isa na humiling. Natigilan si Kurt at agad na hindi napigil ang matawa habang sinasabi, hey, bago pa lang kayo at hindi pa rin ninyo alam kung gaano kahalaga ang mga puntos sa akademya, di ba? Sumulyap si Sean kay Kurt at nagpaliwanag, natalo ako sa postahan niya. Nagpumilit siya ng isang buong buwan sa unang antas ng Sword Tomb, ito ang postahan. Dahil sa personalidad ni Sean, sa simula ay wala siyang ganang magpaliwanag. Pero kahit hindi niya alam kung bakit, ipinaliwanag niya pa rin ito nang hindi nalalaman ng mga Diyos at multo. Nabigla si Kurt nang marinig ang paliwanag ni Sean. Ano? Siya. Nagpumilit siya ng ganito ng isang buwan. Imposible. Hindi nakakapagtaka na nagulat si Kurt. Sa kaunting lakas ni Mateo na nanatili sa loob ng isang buwan, matagal na siyang naduraj ng sunod-sunod na espada. Paano kaya siya nakalabas ng buhay? Maraming mahihinang estudyante ang pumasok para hamanin ito, at pagkatapos ay lumabas sila para magpagamot ng ilang araw matapos masaktan ng enerhiya ng espada. Pagkatapos gumaling ang kanilang mga pinsala, papasok silang muli, magbabanlo at uulitin ang ganito. Naisip ni Kurt na dahil sa matinding pinsalang natamo ni Mateo, malamang ay ganoon din ang nangyari tulad ng iba, pagpasok sa libingan ng mga espada, paglabas na may mga pinsala, pagpasok muli, at pag-uulit ng siklo. Naisip niya na ito na ang alam ng Diyos kung ilang beses na itong sinubukan ni Mateo. Pero sabi ni Sean, isang buwan lang daw nagpumilit si Mateo sa loob. Mapanghamak si Sean na magpaliwanag ng sobra. May kayabangan siya at walang pakialam na sinabi, Senior Apprentice Brother, tulungan mo akong bawasan ang mga puntos. Ah! Oo! Gulat na gulat pa rin ang buong pagkatao ni Kurt. Nang masabihan siya ng ganito ni Sean, saka lang niya binawasan ang 20 puntos ni Sean at itinala ito sa token ni Mateo. Pagkatapos niyang sabihin ang mga ito, tinanong ni Sean si Mateo, kailan ang susunod mong pagpunta?
Pinilit ni Mateo na ngumiti at sinabing, bakit? Gusto mo pa ring makipagkompetensya? Umiling si Sean at sinabing, wala nang saysay na makipagkompetensya pa. Sa susunod, siguradong tatagal ako ng 30 araw. Gusto ko lang tingnan kung ano na ang sinusubukan mong gawin. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung walang aksidente, kalahating buwan pagkatapos. Tumango si Sean at sinabing, sige, pagkatapos ng kalahating buwan, babalik ako. Paalis na sana si Sean nang may biglang dumating na lalaki. Nang makita ang pagdating, nagbago ang ekspresyon ni Sean, at yumuko siya at sinabing, nakita ko si Kuya Theodore. Nagyelo ang ekspresyon ni Theodore, walang saya o lungkot sa kanyang mukha. Nang makitang binati siya ni Sean, tumango siya at sinabing, nabalitaan mo bang nakuha mo ang pinakamataas na posisyon sa pagkakataong ito? Nanigas ang ekspresyon ni Kurt, at gulat na umingin kay Sean. Hindi niya inakalang ang lalaking ito pala ang pinakamagaling sa pagkakataong ito. Dahil siya ang nangunguna, maiisip ang lakas ni Sean. Pero natalo talaga siya sa middle stage na grotto profound na ito. Paano ito naging posible? Biglang natuklasan ni Kurt na medyo magulo ang isip niya. Tila natatakot si Sean sa Theodore na ito at agad na magalang na nagsabi, man, hindi naman masama. Tumango si Theodore. Sabi niya, magsikap ka, at sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng lugar para sa iyo ang aking pamilya Chin. Opo, Kuya Theodore. Tiyak na magsisikap ang nakababatang kapatid. Sagot ni Sean. Pagkatapos ay tumingin si Theodore kay Mateo sa oras na ito, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabi niya, lumayo ka sa baliw na iyon. Maaga o huli ay isa siyang patay na tao. Ang mga salitang ito na biglang sinabi ni Theodore ay nagpagulat sa lahat. Labis na naguguluhan ang ekspresyon ni Sean, hindi sigurado kung ano ba talaga ang nangyari. Nalungkot ang mukha ni Mateo. Isang malamig na liwanag din ang sumilay sa kanyang mga mata. Napakalinaw, sinadya ng Theodore na ito ang insidente sa Clearwind Inn ng araw na iyon. Masyado lang talagang baliw ang Theodore na ito, minamaliit lang ang lahat. Sa paningin niya, sinentensyahan na niya si Mateo ng kamatayan. Walang balak magpaliwanag si Theodore. Iniabot niya ang token ng akademya kay Kurt at sinabing, ang ika-11 antas, 5 beses. Muling nabaling ang tingin ni Mateo. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas ni Theodore. Ang mga nakarating sa ika-11 antas ay halos lahat ng pinakamalakas na batch sa akademya. Dali-daling tinulungan ni Kurt si Theodore na i-swipe ang token, pagkatapos ay magalang na iniabot ito pabalik, pinadilat ang kanyang mukha, at sinabing, Senior Apprentice Brother Theodore, tapos na. Bahagyang tumango si Theodore, tinanggap ang token, at direktang pumasok sa Sword Tomb. Noon lang natauhan si Sean, ngunit natuklasan niya na kinaladkad na ni Mateo ang kanyang malubhang sugatang katawan at umalis ng paunti-unti. Kumunat ang kanyang mga kilay, hindi maisip kung paano nagawa ni Mateo na pukawin si Kuya Theodore. Pero dahil minamasdan siya ni Kuya Theodore, malamang na hindi makakatakas si Mateo sa kalamidad na ito. Sa paningin ni Sean, wala na siyang kapantay sa lahat ng kanyang kapantay. Totoo ngang malakas ang lakas ni Chong Jia, pero ang pagkakaiba ni na Sean at Chong Jia ay lalo lamang lalala. Pero ibang-iba ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Mateo. May pakiramdam siya na si Mateo ay tiyak na magiging isang mabigat na kaaway niya sa hinaharap. Kailangan niya ng isang napakalakas na kalaban. Sa wakas, bumaantong hininga si Sean at dahan-daang umalis. Tiningnan ni Kurt ang papalayong likuran ni Mateo nang may simpatiya at umiling, parang kakaiba ang batang ito. Nakakalungkot na. Pinoprovoke niya si Senior Apprentice Brother Theodore. Naku, ninuno ko, paano ka nasaktan ng ganito? Sino ang may gawa nito? Ako, ang kapatid mo, ang tutulong sa iyo para makaganti. Nang makita si Mateo, tumalon ang buong tao ni Jingyi. Mahinang sabi ni Mateo, tama na ang kalokohan. Tulungan mo na ako agad. Dali-daling umakyat si Jingyi at tinulungan si Mateo papasok sa bahay. Pagkabalik sa tirahan, lumunok si Mateo ng 2 divine grade medicinal pills bago unti-unting gumaling ang kanyang mga pinsala. Pero ang mga pinsala sa pagkakataong ito ay talagang malubha. Kung wala ang 8 hanggang 10 araw, makakalimutan na niya ang paggaling.
Nang makitang medyo bumuti na ang kalagayan ni Mateo, sinabi ni Jingyi, sabi ko, ilang araw pa lang tayong hindi nagkikita. Paano ka napunta sa ganito? Paus na sabi ni Mateo, nagtatanim sa libingan ng mga espada. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Hindi sinasadyang lumiit ang leeg ni Jingyi, at gulat na sinabi niya, hindi pwede, di ba? Masyadong mapanganib ang paraan mo ng paglilinang. Paano na ang paglilinang na ito? Talagang pinaglalaroan nito ang buhay. Lord Fatty, gusto ko pa sanang mabuhay ng ilang araw. Mas mabuting huwag ka nang umalis. Hindi makapag-abalang makipag-usap si Mateo nang walang katuturan sa lalaking ito at nagtanong, may itatanong ako sa iyo. Kilala mo ba kung sino si Theodore? Dapat ay tao siya ng pamilya Chin. Tumingin si Jingyi kay Mateo nang may kakaibang tingin at sinabing, hindi naman siguro, di ba? Hindi mo nga kilala kung sino si Theodore. Nagtataka ang tingin ni Mateo, sikat ba talaga siya? Bakit ko pa siya kailangang makilala? Tiningnan ni Jingyi si Mateo na parang nakatingin sa isang alien at sinabing, hindi lang basta sikat. Masyadong sikat, napakasikat. Sa buong Warmstone Capital City, halos walang hindi nakakakilala sa kanya, okay. Kumunat ang noo ni Mateo, natuklasang tila may isang kahangahangang lalaki na nakatingin sa kanya. Nagpatuloy si Jingyi sa pagpapaliwanag, noon, si Theodore ay 30 taong gulang lamang. Dahil nasa middle stage grotto profound realm pa lamang siya, nakuha niya ang pinakamataas na ranggo sa sesyon na iyon. Sa edad na 150, nakapasa na siya sa personal disciple test, at naging personal disciple ng City Lord. Ngayon, halos lahat ng tao ng Warmstone Capital City ay naniniwala na maaari siyang maging unang powerhouse na makakarating sa Divine Lord Realm sa loob ng 100,000 taon. Sa tingin mo ba ay sikat siya o hindi? 1378. Ang Warmstone Capital City ay wala pang lumilitaw na mga powerhouse ng Divine Lord Realm sa loob ng mahigit 100,000 taon. Si Theodore ang may pinakamalaking posibilidad. Hindi nakakapagtaka na ang isang taong kasing mapagmalaking tulad ni Sean ay magiging magalang din sa kuya na ito. Sa tingin ni Mateo, si Sean ay isang taong mayabang. Ang taong iyon, kahit pa kapatid niya pa ang taong iyon, hinding-hindi siya kikilos ng ganito kababa ang loob. Lumalabas na ang Theodore ay may mataas na katayuan pala sa Warmstone Capital City. Bakit, nakita mo si Theodore? Sabihin mo agad, idolo ko siya. Tuwang-tuwa na sabi ni Jingyi. Hindi lang basta idolo ni Jingyi si Theodore, idolo rin siya ng hindi mabilang na mga batang talento ng Warmstone Capital City. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti, nakita ko na siya, pero hindi maganda ang engkwentro na ito. Nagbago ang ekspresyon ni Jingyi, at sinabi niya, hindi naman siguro, iba. Paano mo nagawang pukawin si Theodore? Walang magawang sabi ni Mateo, hindi naman sa ako ang nag-udyok sa kanya, siya ang nag-udyok sa akin. Ikinwento niya ang sitwasyon ng pagkikita nila ni Theodore ngayon pati na rin ang insidente ng pagsampal kay Flora noon. Lalong naging pangit ang ekspresyon ng mukha ni Jingyi. Bumantong hininga siya ng malalim at sinabing, nako, masyado ka ring sabik. Kilala ko ang babaeng yan. Siya ang tunay na kapatid ni Theodore. Sa Warmstone Capital City, walang nangahas na mga asar, kaya bakit mo siya hinamon? Malamig na ngiti ang sinabi ni Mateo, bakit? Nagsisisi ka na ba na sumama ka sa akin ngayon? Makakarating ka pa rin kung gagawa ka ng malinaw na linya sa akin ngayon. Nang marinig ni Jingyi ang mga salitang ito, agad siyang napatalon at sumigaw, Mateo, ano ang masasabi mo sa akin, Jingyi? Ako, si Jingyi, ay isang taong nagbabayad ng utang na loob. Kapatid kita, kaya kaaway ko ang kaaway mo. Simula ngayon, ako, si Jingyi, ay hindi na makakasundo ng pamilya Chin. Sumulyap si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, Huhu, nagbibiro ka ba, at bakit ka nababalisa? Hindi pa umabot sa puntong buhay at kamatayan ang laban. Nang makita lang si Mateo na ganoon ang naging reaksyon ni Jingyi. Malungkot niyang sinabi, kahit na ako, si Jingyi, ay medyo hindi seryoso, hindi ako kailanman nagbibiro ng ganito. Tumawa si Mateo at sinabing, haha, nakuha ko. Mali ako, ha. Pero kailangan mo ring magsumikap sa paglilinang.
Hindi dapat paglaruan si Chong Jia. Kung wala kang kakayahan, mapapahiya ka niya ng husto sa hinaharap. Nang sandaling ginawa ang biro na ito, tila medyo alanganin ang kapaligiran. Nag-usap pa ng kaunti ang dalawa, at saka umalis si Jingyi. Sinadya mo ba? Pagkaalis ni Jingyi, narinig ko ang boses ni Dustless. Man, napakakaunti ko lang ang alam tungkol sa kanya at wala akong relasyong buhay at kamatayan. Ang paglalagay ng ganoong tao sa tabi ko ay katumbas ng paglalagay ng isang nagkikiskisang bomba. Walang hiya itong inamin ni Mateo. Kahit na tinulungan niya si Jingyi dati, ang relasyon nila ni Jingyi ay napakababaw. Sa panahon ng pagsusulit, naramdaman niya lang na ang maliit na matabang ito ay medyo kawili-wili at napakabait din, kaya naman gagawa siya ng paraan para tumulong. Kung tungkol sa napakalalim na pagkakaibigan, wala ni isa sa puso ni Mateo. Sa kanyang nakaraang buhay, ang pagtataksil ni Jake Englan ang dahilan kung bakit naging maingat si Mateo sa pakikipagkaibigan. Maliban na lang kung katulad ito ni Luo Jian, na may relasyong buhay at kamatayan kay Mateo, kung gayon ay ailalahad niya ang kanyang puso sa kabilang panig. Dahil nagpahayag ng magandang damdamin si Jingyi para sa pamilya Chin, natural lang na hindi naglakas loob si Mateo na maglagay ng time bomb sa tabi niya. Man, maaaring alam natin ang panlabas na anyo ng isang tao, pero hindi ang puso niya. Hindi rin naman masama ang paggawa mo niyan. Sabi ni Dustless. Pagkalipas ng kalahating buwan, muling nagpakita si Mateo sa Sword Tomb. Ang ikinagulat niya ay dumating pa rin si Sean. Bahagyang sinulyapan siya ni Mateo at direktang pumasok sa Sword Tomb. Ang ugali ni Theodore ay nagpapakita na siya at si Sean ay maaari lamang maging magkaaway. Sa unang antas ng Sword Tomb, ipinagpatuloy ni Mateo ang kanyang masochistic cultivation. Bahagyang kumunat ang noo ni Sean. Matapos maghintay ng ilang sandali, pumasok din siya. Sa pagkakataong ito, ang lakas ni Sean ay malinaw na higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa noong nakaraan. Dahil sa laganap na mga batas ng Sword daw, mas madali itong naharap ni Sean. Sa loob ng 30 araw, walang kahirap-hirap siyang nagpatuloy. Sa kabaligtaran, muling napuno ng mga sugat at peklat si Mateo ng mga batas ng Sword daw. Nang bumalik si Mateo sa pagkakataong ito, hindi nga siya dinalaw ni Little Fatty Jingyi. Tungkol dito, hindi ito pinansin ni Mateo nang nakangiti. Mula noon, sa loob ng unang antas ng Sword Tomb, mayroong isa pang masokistang baliw. Sa tuwing lalabas siya ng libingan ng mga espada, tumutulo ang sariwang dugo sa kanya. Sa isang iglap, halos lumipas na ang isang taon. Sa panahong ito, isang malaking insidente ang naganap sa libingan ng mga espada. Natapos ni Senior Apprentice Brother Theodore ang ika-11 antas. Diyos ko! Ilang taon na ba mula nang may nakakumpleto sa ika-11 antas sa Wormstone Academy? Ang huling nakalampas sa ika-11 antas ay si Senior Horace Zhuang pa rin, di ba? Hey! Siya ang dating powerhouse na nakalusot sa Divine Lord Realm. Mukhang siguradong makakarating si Senior Apprentice Brother Theodore sa Divine Lord Realm. Oo. Sa mga nangyari sa loob ng maraming taon, wala ni isa ang hindi nagpahiwatig na papasok siya sa Divine Lord Realm. Sa oras na ito, ang lobby sa labas ng Sword Tomb ay puno na ng mga tao. Mula sa maliwanag na screen ng lobby, malinaw nilang nakita ang lahat ng nangyari sa Sword Tomb. Walang tumpak na pagkaunawa si Mateo sa ika-11 antas ng Sword Tomb. Ang mga nakarating sa ika-11 antas ay pawang mga henyo sa lahat ng mga henyo. Pagkatapos ng Theodore, nagkaroon ng malaking grupo ng mga tao sa ika-10 antas. Pero ang ika-11 palapag ay 3 lang ang tao. Ngayon, nalagpasan na ni Theodore ang ika-11 antas at nakapasok sa ika-12 antas. Nayanig na niya ang iba pa sa likuran niya. Higit sa lahat, 100,000 taon na ang nakalipas mula nang may makaabot sa ika-11 antas. Ang huling resulta ni Horace ay ang ika-13 antas. Malapit na si Theodore sa antas na ito. Sa sandaling ito, si Theodore ay naging Diyos sa puso at paningin ng lahat. Kurt, sino ba yang batang yan? Nakakaawa naman. Bigla, may nakapansin kay Mateo na kasalukuyang inaabuso sa unang antas at tinanong si Kurt. Tumingin si Kurt. Nang matuklasan niyang si Mateo pala iyon, nagpakita ang kanyang mukha ng isang mapanghamak na ngiti at sinabing, siya. Tanga lang.
Isang taon na akong nakababad sa unang antas. Sa bawat pagdating niya, inaabuso siya ng husto, ngunit walang anumang pagbuti. Ang nangungunang aso ngayong season, si Sean, na kasama niya, ay matagal nang nakapasok sa ikalawang antas, kalahating taon na ang nakalilipas. Nako, napakasama rin nito. Dahil tinamaan ng napakaraming enerhiya ng espada at hindi pa rin patay, maituturing na rin itong isang uri ng kakayahan, sabi ng lalaki. Ngumiti si Kurt at sinabing, haha, totoo. Hinala ko ay nagsasanay siya ng isang masochistic skill. Ang lalaking ito, hindi talaga madali kung gusto mo siyang patayin. Napatawa ang lahat sa mga sinabi ni Kurt. Biglang may sumigaw, "Oy, tingnan ninyo. Anong ginagawa ng batang yan?" Nagtinginan ang lahat at natuklasan nilang nakaupo pala si Mateo, at casual na binunot ang isang espada na nakabaon sa lupa, habang bumubulong ng malalim. Natahimik ang lahat sa lobby dahil sa eksenang ito, at baka sa kanilang mga mata ang hindi makapaniwala. Siya. Paano niya nagawa iyon? Bakit? Bakit hindi nagre-react ang mga espadang iyon? Malabo na ba ang paningin ko? May isang taong nakahawak ng espada at nakakatayo pa rin doon ng ligtas at maayos. Sa unang antas ng libingan ng mga espada, marahang hinaplos ni Mateo ang espada. Sinabi niya ng may pabago-bagong emosyon, alam kong lahat kayo ay may ayaw sa inyong mga puso, at kaya nga ninyo ibinabaon ang inyong mga espada rito. Makakaasa kayong lahat. Ako, si Mateo, ay magdadala ng inyong mga iniisip at hahanapin ang dakilang Dao. 1379. Anong nangyayari? Sa gitna ng karamihan, biglang may narinig na isang makapangyarihan na boses. Sumulyap ang lahat. Si Theodore pala iyon. Nabigla silang lahat kay Mateo ngunit hindi nila namalayan na ang Theodore, nakakatapos lang ng isang malaking gawa, ay nakalabas na pala sa Sword Tomb, sino ang nakakaalam kung kailan. Nang matagumpay niyang natapos ang ikalabing-isang antas, alam niyang magugulat ang buong akademya dahil dito. Gayunpaman, matagal nang sanay si Theodore sa ganitong uri ng sorpresa at pagkamangha. Para sa isang tunay na henyo, natural at tama ang pagtamasa ng mga ito. Pagkalabas niya, saka lang niya natuklasan na hindi pala ayon sa inaasahan niya ang mga nangyayari. Lahat sila ay talagang nabigla, ngunit ang paraan ng pagkabigla ay medyo naiiba. Sa lohikal na pagsasalita, siya ang sentro ng atensyon ng lahat. Paglabas niya, dapat agad na tumugon ang lahat dito, pagkatapos ay sumigaw at tumalon ng may masayang hiyawan, kasama ang lahat ng uri ng pagbati. Pero paglabas niya, napansin niyang wala ni isang tao ang pumupuna sa kanya. Si Senior Apprentice Brother Theodore pala. Senior Apprentice Brother Theodore, tingnan mo yung lalaking nasa light screen. Kumunat ang noo ni Theodore, at tumingin sa maliwanag na screen ng may pagtataka. Labis siyang nagtataka kung anong bagay ang maaaring tumakip sa liwanag habang nililinis niya ang ikalabing-isang palapag. Hindi si Theodore ang taong mahilig sa kasikatan. Sanay lang siya sa liwanag na nagmumula sa pangunahing tauhan at hinahangaan siya ng lahat. Ngayon, wala na ang mga bulalas na ito, hindi pa siya sanay dito, at hindi ito gaanong komportable. Nang makita niya ang figure ni Mateo, biglang naging seryoso ang tingin ni Theodore. Gaano nakatagal? Seryosong sabi ni Theodore. Maingat na sinabi ni Kurt, 1 oras na. Senior Apprentice Brother Theodore, ito. Anong gagawin dito? Ano pa bang magagawa mo? Magulat ka sa akademya at mag-imbite ng isang guro. Sinira ni Mateo ang libingan ng mga espada at dapat siyang parusahan para sa krimeng ito. Seryosong sabi ni Theodore. Si Kurt at nagmamadaling sinabi, iimbitahan ko si Teacher Fan ngayon din. Pagkatapos magsalita, kumuha si Kurt ng isang anting-anting at direktang ipinadala ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari dito. Sa Wormstone Academy, hindi maaaring bunutin ang anumang espada sa Sword Tomb. Kung hindi, magiging napakatindi ng kahihinatnan. Hanggat may bubunot ng espada, lahat ng espada sa buong level ay maglalabas ng atake sa kanya. Ang pag-ataking ito ay nasa ibang antas kumpara sa mga pag-ataking low fragment. Kahit na may kasalukuyang lakas si Theodore, pagkatapos niyang bumunot ng espada sa unang antas, tiyak na kamatayan din iyon. Sa kasaysayan ng Wormstone Academy, maraming tao ang bumunot ng espada sa gitna ng matinding kaguluhan, ngunit walang sino man ang nakaligtas.
At para magtagumpay sa paglampas sa bala, kailangan mong mabilis na malampasan ang harang ng 100 lumilipad na espada. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit ang mga kilos ni Mateo ay pumukaw ng napakalaking reaksyon, na magreresulta sa pag-alala ng lahat tungkol sa pag-alis ni Theodore sa ika-11 round. Kung ibang tao lang iyon, hindi rin sana ganoon kagalit si Theodore. Pero ang taong iyon ay si Mateo, isang taong sinentensyahan na niya ng kamatayan. Hindi nagtagal, dumating si Teacher Fan sa libingan ng mga espada. Nang makita si Mateo sa light screen, hindi napigilan ng ekspresyon niya ang magbago, at sinabi niya, paano niya nagawa iyon. Maaari kayang may nangyaring mali sa unang antas ng Sword Tomb. Lumapit si Theodore at sinabing, Guru Fan, sinasabing ang libingan ng mga espada na ito ay umiiral na ng hanggang 1,000,000 taon. Ang ganitong uri ng abnormalidad ay hindi pa lumitaw noon. Sa kasalukuyan, malamang na sinira ni Mateo ang unang antas ng order ng libingan ng mga espada gamit ang isang uri ng pamamaraan. Kaya ganito ang mangyayari. Tumanggaw si Teacher Fan at sinabing, may katuturan ang sinabi ni Theodore. Papasok muna ako at titingnan ang sitwasyon. Kung talagang sinira niya ang order ng unang antas, tiyak na pupugutan ko ng ulo ng walang awa. Pagkatapos magsalita, tumalikod agad si Teacher Fan at pumasok sa unang palapag ng Sword Tomb. Mateo ang pangalan mo. Ano ba ang ginawa mo? Para mawala ng kontrol ang espada ng first level na ito. Tanong ni Teacher Fan. Gayunpaman, tila hindi ito narinig ni Mateo at patuloy pa rin sa pag-iisip at pagsasalita gamit ang espadang hawak niya. Parang mga matandang kaibigan na matagal nang nakasama. Sumimangot si Teacher Fan at sumengot ng malamig. Gumalaw ang kanyang katawan at sumilip sa Sword Tomb. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pagpasok pa lamang ng kanyang katawan sa hangganan ng Sword Tomb, lahat ng mga espada sa unang antas ay naglabas ng sunod-sunod na liwanag na humuhuni. Walang humpay na nanginginig ang lahat ng mga espada, malapit nang mabunot mula sa lupa. Sa isang iglap, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Teacher Fan. Isang matinding panganib ang bumalot sa kanyang puso. Gusto na sana niyang umatras, ngunit huli na ang lahat. Kalawit, kalawit. Lahat ng espada ay nabunot mula sa lupa at sumugod patungo kay Teacher Fan. Si Teacher Fan ay isang makapangyarihang origin deity, at ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Nang makitang hindi siya makaka-atres sa tamang oras, isang malakas na alon ng aura ang lumabas at sinalubong ang mahahabang espadang iyon. Bam! Tunog! Isang napakalaking kalabog, ang figure ni Teacher Fan ay umatras palabas ng radius ng Sword Cementerio ng Pautal Util. Dahil sa nakakapangilabot na Teacher Fan, ang hindi mabilang na mahahabang espada ay sumayaw sa ere ng ilang sandali, at pagkatapos ay bumalik lahat sa kani-kanilang mga dating pwesto. Nag-aalala si Teacher Fan. Sa eksenang iyon, may takot pa rin sa puso niya. Tumingin siya kay Mateo, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi nawala ng kontrol ang mga espadang ito. Ngayon lang, kung mas papasok pa siya ng kaunti, malamang hindi ganoon kadali ang paglabas. Pero tila walang kaalam-alam si Mateo sa mga pangyayaring nangyari ngayon lang at bumubulong pa rin sa sarili. Para siyang sinapian. Sa lobby, isang komosayon ang sumiklab matagal na ang nakalipas. Hindi nawala ng kontrol ang mga espada ng unang antas. Muntik nang mawala ng kontrol si Teacher Fan. Diyos ko, ano ba ang nangyayari sa mundo? Paano nakakaligtas at maayos ang batang iyon sa loob? Bakit pakiramdam ko kontrolado lahat ng mga espadang iyon ng batang iyon? Hindi ito posible, di ba? Tumingin si Theodore sa maliwanag na screen. Ang kanyang karaniwang walang ekspresyon na mukha ay may pambihirang pagpapakita ng gulat. Pareho ang pakiramdam niya sa mga lalaking iyon, parang kontrolado ni Mateo ang lahat ng espada sa unang antas. Paano ba nagawa ng lalaking ito iyon? Labis na nagulat si Theodore sa kanyang puso. Sa loob ng ilang daang taon, hanggat may libreng oras siya, pumupunta siya sa libingan ng mga sword upang maunawaan ang espada. Gayunpaman, hindi niya kailanman inakalang kaya pala kontrolin ng isang tao ang lahat ng espada ng unang antas. Ang mga espadang ito ay pawang naiwan ng mga nauna sa Wormstone Academy.
Sa mga ito, ang mga kalakasan ng ilang tao kalaunan ay hindi maisip. Ang lahat ng lakas ng mga espada na pinagsama-sama ay hindi kayang labanan ng isang individual. Pero si Mateo talaga ang may kontrol sa lahat ng espada. Hindi ko alam kung kailan, kasama na si Sean sa karamihan. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang isang taon ang walang kabuluhang pang-aabuso ni Mateo. Nauunawaan niya ang espada. Maliban na lang, ang kakayahang ito sa pag-intindi. Ay medyo nakakatakot, di ba? Nang magulat ang lahat, dahan-daang tumayo si Mateo, ibinalik ang espada sa kanyang kamay sa lugar nito, at lumabas ng sword tomb. Nang makita si Teacher Fan, hindi napigilan ni Mateo ang mapanganga at yumuko, nakita na ni Disciple Mateo si Teacher. Kakaiba ang ekspresyon ni Teacher Fan. Napansin din ni Mateo ang kakaiba niyang ugali at medyo hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Mateo, ikaw, ano ba ang ginawa mo ngayon lang? Tanong ni Teacher Fan na may pangit na ekspresyon. Natigilan si Mateo nang marinig iyon at sinabing, anong gagawin? Hindi ba nakita rin iyon ng guro? Iniintindi ko ang espada. Naiintindihan mo ba ang espada? Mateo, huwag ka nang magpakatanga. Ngayon ka lang bumunot ng espada. Malungkot na sabi ni Teacher Fan. Humugat ng espada. Oo, nakabunot ako ng espada kanina. Bakit, hindi kaya mahayla ang mga espada sa loob ng libingan ng mga espada? Sabi ni Mateo nang walang kamalay-malay. Hindi niya talaga alam. Hindi napigilan ni Teacher Fan ang mabulunan at seryosong sinabi, ang mga humahawak ng espada ay tiyak na aatakihin ang lahat ng espada. Wala pang nakaligtas. Pero bakit hindi ka inatake ng mga espadang ito? Napaisip si Mateo at sinabing, siguro. Dahil nakipagkaibigan ako sa kanila. 1380. Parang pabaya lang ang narinig ko, pero totoo ang sinabi ni Mateo. Natural lang na hindi naniwala si Teacher Fan. Nang muli siyang pumasok sa unang palapag para mag-imbestiga, wala rin siyang nakita. Normal naman ang lahat. Kahit na parang napakahirap isipin, ang bagay na ito ay maaari lamang tapusin ng walang conclusion. Ipinagpatuloy ni Mateo ang kanyang buhay. Nagpahinga ng halos 10 araw, at pagkatapos noon ay nagplano si Mateo na pumasok muli sa libingan ng mga espada. Pagkalabas niya ng pinto, biglang natuklasan ni Mateo na ang akademya ay nag-uumapo sa kasabikan. Lahat ay nagtatakbuhan palabas ng akademya. Hey! Hindi ko talaga inaasahan. Mayroon pa rin palang naglalakas loob na haplasan ang bigot ng pamilya Chin dito sa Warmstone Capital City. Sawang-sawa na ba siyang mabuhay? Kinuha ko si Flora, yung demonyong yun, di ba? Gaano ba kalaking galit ang meron ang lalaking yun sa pamilya Chin? Kung kumidnap siya, kumidnap talaga. Pero gusto ko pa rin siyang kaladkarin papunta sa Warmstone Plaza para ibaba ang telepono at tumaya. Hindi ba't nakakasakit na ito sa pamilya Chin hanggang sa huli? Ah, sige, ano nga pala ang tawag sa punk na yan? Mukhang baguhan pa lang yan ngayong season, di ba? Man, sabi nila Jingyi daw ang pangalan niya. Ang isang lalaking nasa hustong gulang ay may ganoong pambabaeng pangalan, hahaha. Biglang tumigil ang mga yabag ni Mateo, at nanginig ang kanyang anit. Lumipas ang mahigit 1 taon sa isang kisap mata. Inilaan ni Mateo ang kanyang puso at kaluluwa sa pag-unawa sa mga batas ng sword daw at halos nakalimutan na niya ang pangalang ito. Pero ngayon, muling pumasok sa buhay niya ang pangalang ito, ngunit sa ganitong paraan. Ano bang kalokohan ang ginawa ng matabang to? Mabilis na naintindihan ni Mateo, ginagawa niya iyon para makita ito ni Mateo. Gustong ipahayag ng lalaking ito ang tunay niyang nararamdaman kay Mateo sa pamamagitan ng bagay na ito, para patunayan na pareho lang sila ni Mateo. Medyo samobra lang talaga ang ganitong paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay, di ba? Ang pagsampal sa mukha ng pamilya Chin sa harap ng lahat ng tao sa lungsod, para lang itong pagsusumamo ng kamatayan. Talagang na-maximize na ang aggro point na ito. Hindi naglakas loob na mag-atubili si Mateo. Makikita ang kanyang figure na mabilis na tumatakbo, patungo sa labas ng akademya. Habang nasa biyahe, maraming naisip si Mateo. Sa mahigit 1 taon na ito, malamang ay walang ginawa si Little Fatty at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pagsubaybay kay Flora.
Dahil sa lakas ng pamilya Chin, matapos sampelan ni Mateo si Flora sa ulo ng baboy noong nakaraang pagkakataon, tiyak na magpapadala ang pamilya Chin ng mas malakas na bantay para protektahan siya. Hindi mataas ang lakas ni Little Fatty. Dahil sa kagustuhang dukutin si Flora sa ilalim ng mga mata ng mga gwardya ng pamilyang Chin, may isip ang kahirapang ito. Hindi niya inaasahan na siya pala ay talagang nagtagumpay. Medyo sinisisi ni Mateo ang sarili sa oras na ito. Noon, gumagawa siya ng mga maling haka-haka. Hindi niya inaasahan na itinulak nito si Little Fatty sa ganoong kadelikadong sitwasyon. Bukod pa rito, matapos dukutin ni Little Fatty si Flora, hindi na niya ito inalagaan ng pribado kundi dinala na lang sa Warmstone Plaza. Wala na itong kalayaan sa pamilyang Chin. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Little Fatty ay marahil ay natatakot na baka hindi pa rin mapakali si Mateo, iniisip na siya at ang pamilya Chin ay sadyang gumagawa ng palabas para mapanood ni Mateo. Sinasadya ni Little Fatty ang pagpapalaki ng sitwasyon. Iyon ay upang hindi niya mailigtas ang kanyang sarili sa landas ng pag-atres. Hindi talaga alam ni Mateo ang sasabihin. Si Little Fatty ay may malaswang anyo buong araw, ngunit kapag gumagawa ng mga bagay-bagay, siya ay mahiyain na parang daga. Hindi inaasahan ni Mateo na mayroon pala siyang ganito katatag at moral na panig sa kanyang puso. Ang figure ni Mateo ay parang kidlat, mabilis na sumusulpot patungo sa Warmstone Plaza. Ang bagay na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod. Sa mga lansangan ay pawang mga sasakyan ang patungo sa direksyong iyon. Dahil sa pagkainip ni Mateo, pumili siya ng maliliit na eskinita na dadaanin. Biglang may lumitaw na figure sa unahan, nakaharang sa daanan ni Mateo. Mateo, hindi mo inaasahan yun, di ba? Ang tagal ko nang hinintay ang araw na ito. Akala ko pa nga pwede kang magtago sa akademya habang buhay. Sabi ni Chong Jia nang may malamig na ngiti. Patuloy niyang tinatitigan ang mga galaw ni Mateo. Pagkalabas ni Mateo ng akademya, agad niya itong nahabol. Bawal ang mga pribadong away sa Warmstone Academy na nagbabawal sa mga estudyante na magpatayan. Ngunit ang patakarang ito ay limitado lamang sa loob ng akademya. Ang pag-alis sa akademya, ang buhay at kamatayan ay responsibilidad ng isang tao. Simula noong pagsusulit sa pasukan, naging mahirap ang mga araw ni Chong Jia. Dahil sa 0 puntos, nahirapan siyang makahakbang kahit isang hakbang papasok sa akademya. Ang paglampas sa mga hamon ay nangangailangan ng pag-expand ng mga puntos. Ngunit wala man lang siyang kahit isang puntos. Kahit hinahamon ang iba naman ay hindi rin mga hanggal at hindi tatanggapin ang hamon. Sa loob ng isang taon na ito, halos ginugol ito ni Chong Jia sa gitna ng pagsasagawa ng mga misyon. Ang pagsasagawa ng mga misyon ay nangangailangan ng oras at lakas. Dahil sa kanyang kaharian at lakas, hindi niya kayang tanggapin ang anumang misyon na may mataas na kahirapan. Sa loob ng isang taon, sa wakas ay nakapag-ipon si Chong Jia ng 60 hanggang 70 puntos. Masasabing sayang lang ang mahigit isang taon na ito. Habang nakatingin kay Yu Kangso, kay Rosiyang, ang mga taong iyon ay nakahabol lahat mula sa likuran. Talagang nag-aalab siya sa pagkabalisa. Ang lahat ng ito ay salamat kay Mateo. Kaya naman, lagi niyang pinapansin ang mga galaw ni Mateo. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon. Nang makita si Chong Jia, kumunat ang noo ni Mateo, at sinabi niya sa seryosong boses, kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Kiniliti si Chong Jia nang marinig niya iyon at pangungutya na sinabi, ang lakas mo pa rin ng loob na maging arrogant sa harap ko. Sa tingin mo ba ay pagsusulit pa rin ang gagawin mo ngayon? Ngayon pa lang, nagmamadali ka na bang iligtas ang matabang yan? Hey, hindi mo na kailangang umalis. Nangahas siyang pukawin ang pamilya Chin, kaya siguradong patay na siya. At ikaw, Mateo, ang kahihiyan na dinala mo sa akin, babawiin ko ito ng may interes ngayon. Mamamatay ka rin ng walang duda ngayon. Ikaw at ang matabang yan ay maaaring may kasama sa daan patungo sa impyerno. Nag-aalala si Mateo para kay Little Fatty at kinakabahan sa pag-aalala sa simula pa lang. Ngunit, tumakbo palapit ang Chong Jia na ito para sumalpok sa dulo ng sibat. Malamig siyang ngumiti at sinabing, tanga. Hindi mo man lang naiintindihan ang kaaway mo at naglakas loob kang tumakbo palapit para pumatay ng tao. Dahil ikaw mismo ay naghahanap ng kamatayan, wala akong problema kung paalisin kita. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chong Jia.
Biglang umihip ang isang bagzo ng hangingin. Hindi pa niya nabubunot ang kanyang espada, at nanigas ang buong katawan niya. Lumitaw sa kanyang harapan ang figure ni Roshi. Ang mga mata ni Chong Jia ay nakatitig kay Roshi na parang malalapad na platito. Hindi inakala ni Chong Jia na may isang late stage 2-star evil spirit na nakasunod pala kay Mateo. Bigla niyang naramdaman na isa siyang tanga sa sukdulan. Gaya nga ng sinabi ni Mateo, hindi niya man lang naisip kung ilang baraha ang mayroon ang kanyang kalaban at lumapit pa ito para pumatay ng mga tao nang walang sapat na dahilan. Kung hindi ito katangahan, ano ito noon? Pero sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ang bumaba mula sa langit. Nagbago ang ekspresyon ni Roshi, at biglang umatras ang kanyang katawan. Dalawang figure ang biglang lumabas at hamarang sa harap ni Chong Jia. Mateo, hindi niya alam ang mga pasikot-sikot mo, pero alam ko. Kaya sa pagkakataong ito, nag-imbita ako ng isang katulong dito. Ang nagsasalita ay walang iba kundi ang sinumpaang kaaway ni Mateo na si Selvan. Sa kanyang tabi, nagdala pa siya ng isang engranding kumpletong Heaven Glimpse powerhouse. Ikaw si Mateo. Naghanda na ako para sa isang buong taon para maghintay sa iyo. Ngayon, sa wakas ay matatapos ko na ang misyon. Sabi ng engranding kumpletong makapangyarihang Heaven Glimpse. Simula noon, nagpadala ng isang engranding kumpletong Heaven Glimpse powerhouse para sa pagpapadala ni Selvan. Ang layunin ay natural na tapusin si Mateo. Dahil kaharap niya si Roshi, siguradong patay na patay si Mateo. Nang makita ito ni Chong Jia, hindi niya napigil ang matawa, sinabing, "Hahaha, Mateo, hindi kakaunti ang mga taong nasaktan mo. Ikaw, ang ganitong klaseng tao, kahit hindi kita patayin, mahirap ka ring makatakas sa kalamidad." Tumingin si Mateo kay Chong Jia na parang nakatingin sa isang tanga at sinabing may malamig na ngisi, "Tanga. Ang dami ng mga taong nasaktan ko, pero hindi rin kakaunti ang mga kaibigan ko. Kahit ang isang tanga na tulad mo ay gusto rin akong patayin." Biglang sumigaw si Mateo, "Lumabas ka. Maaari ka bang lalabas lang pagkatapos nila akong mapatay? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."